Kabanata 2071 ang bahaghari sa ulan. Reinkarnasyon. Ano nga ba ang reinkarnasyon? Akala ko reinkarnasyon ay ang kalangitan, ngunit sa katotohanan, ang reinkarnasyon ay higit pa sa kalangitan. Naglalakad si Wang Lin sa kalangitan at ang mga itsura ni na Joro, si Tunan, at ang baliw na tao ay sumagi sa kanyang isipan. Ang pagpili ng baliw ay maaaring hindi reinkarnasyon, ngunit sina Joro at Sito ay pumili ng reinkarnasyon. Hindi nila pinili ang mabuhay, dahil pinili nilang mag-isa sa buhay dito. Sobra ang kanilang mga ugnayan na hindi nila kayang bitawan. Hindi kayang bitawan ni Joro ang kanyang mga magulang at pagmamahal sa buhay na ito. Hindi kayang bitawan ni Sito ang buhay ng mga sundalong sumusunod sa kanya. Ang reinkarnasyon ay isang buhay, at maraming ugnayan sa buhay. Paano ito madaling mapuputol? Ito ang kapangyarihan ng reinkarnasyon. Maaari itong magdulot ng pagkaipit sa sarili o hindi nais na makawala. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kalituhan, at tila siya ay nakakaranas ng higit pang kaliwanagan mula sa kalituhang ito. Ang reinkarnasyon ay ang kalangitan at ito rin ay isang salamin. Ang sarili sa salamin ay ang reinkarnasyon. Ang kalituhan sa mga mata ni Wang Lin ay dahan-daang nawala at napalitan ng kaliwanagan. Ang kanyang pagkaintindi sa reinkarnasyon ay patuloy na lumalago at tumitibay matapos makita sina Joro at si Tunan. Ang makitid na daan sa ibaba ay parang isang linya na nagsusulong patungo sa kalangitan. Nakakuryoso kung anong magiging desisyon ng iba, tumingin si Wang Lin sa malayo, huminga ng malalim, at naglakad palayo. Celestial Clan, isang kabundukan sa hilagang kontinente. Dito, may makapal na kagubatan at napakadelikado. Dito matatagpuan ang isang yungib na walang tao, tanging mga ibon at hayop lamang. Ngunit noong unang lumitaw ang yungib na ito mga taon na ang nakalilipas, walang hayop ang nang ahas lumapit dito. Ang yungib ay sobrang marangya, at ang walang katapusang mga perlas ng gabi ay nagbibigay ng liwanag sa lugar. Subalit, dahil sa katahimikan nito, ang buong lugar ay nagmumukhang malamig. Sa ngayon, may isang nagninilay na nag-iisa sa master room ng yungib. Ang kanyang katawan ay hindi mukhang matanda at ang kanyang katawan ay kasing liit ng isang duwende. Malaki ang kanyang ulo. Kung ikukumpara sa kanyang ulo, ang kanyang maliit na katawan ay tila hindi angkop. Ang nagninilay na may malaking ulo ay mukhang malungkot, at habang siya'y nagninilay, ang buong yungib ay nagiging malamig. Malaking ulo, habang nagninilay ang tao, isang tinig ang biglang umabot at yumeko sa malamig na yungib. Ang puso ng nagninilay ay naguluhan at bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Hindi nagatubili, agad siyang lumabas ng isang sinag ng berdeng liwanag na lumipad patungo sa puting figure na biglang lumitaw sa loob ng yungib. Nagpakita si Wang Lin ng kakaibang ekspresyon. Ang berdeng liwanag ay isang alupihan, at ito ay mabilis na tumungo patungo sa kanya na may nakabukas na bibig. Tinuro ni Wang Lin ang alupihan at ito ay tumigil sa ere. Nagulat ang nagninilay na may malaking ulo. Ang alupihan na ito ay pinapanday sa kanyang kaluluwa at kaya nitong pigilan ng isang tao na mas malakas sa kanya. Ito ay magbibigay ng oras para makatakbo o makapanlaban. Ngunit madali itong napigil ng tao sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung anong spell ang ginamit ng tao. Matao, papatayin mo ba ako? Sumigaw si malaking ulo. Ang kanyang katawan ay ramagasa at isang malaking ulap ang kumalat. Papalabas na siya. Matao. Nagulat si Wang Lin at tinuro ang ulap. Isang sinag ng liwanag ang dumaan sa ulap at tumama sa pagitan ng mga kilay ng nagninilay na may malaking ulo habang siya ay tinangka niyang tumakas. Ang katawan ni malaking ulo ay nanginig at kalituhan ng sumak sa kanyang mga mata. Iba't ibang alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Kasabay nito, iniunat ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang kapangyarihan ng mundo sa paligid ng bundok ay nagtipon sa kanyang kamay upang bumuo ng isang maliit na espada. Ang espadang ito ay nilikha mula sa kapangyarihan ng mundo at mula sa spell ng pananampalataya ni Wang Lin, kaya ito ay isang ganap na yaman. Habang iniitsa niya, lumipad ang maliit na espada sa ulap at tumusok sa gilid ng pader. Malalim sa loob ng ulap si malaking ulo na nagigising ang kanyang mga alaala. Nagpakita ng isang mayanhing ngiti si Wang Lin habang nilingon ang kanyang manggas at ang kapangyarihan ng mundo ay nagtipon upang gawing isang malaking sisidlan ng mga pildores. Ipinatong niya ito sa lupa at umalis. Matapos ang mahabang panahon, nawala ang ulap at lumabas si malaking ulo na may komplikadong ekspresyon at naguguluhan. Umupo siya at tumingin sa walang laman na yungib ng matagal bago itaas ang kanyang ulo at magbulong. Guro, nakita niya ang espada na ikinabigla niya at ang sisidlan ng pildores. Ang mga luha ay damaloy mula sa kanyang mga mata. Sa hilagang kontinente, ngunit sa ibang kontinente. Dahil sa isang kristal na liwanag, nagliliparan ng mga ilang sinag ng liwanag sa kalangitan. Napansin ng mga nagninilay na ang kristal na liwanag ay nawawala sa kanilang kalagitnaan. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin na habang ang kristal na liwanag ay naglaho, ito ay pumasok sa pagitan ng mga mata. Ang mga nagninilay ay nagtataka ng ilang sandali, at pagkatapos magdebate, muling nagpatuloy sa paglalakad.
Ang mga mata ng batang nakasuot ng pula ay puno ng kalituhan, at pagkatapos ng ilang oras, nagpahinga ang grupo sa gilid ng bundok. Ang kalituhan sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala at napalitan ng isang komplikadong emosyon. Ako, siguro Hongshan, tumingin ang batang nakasuot ng pula sa kalangitan at dahan-daang ngumiti. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang lupa sa harap niya, puno ng kasiyahan. Sa silangang kontinente, sa Nani kontinente, dumaan si Wang Lin sa isang maliit na sekta. Ang sekta ay hindi marami ang mga nagninili, mga 1,000 tao lamang. Ang lokasyon ng sekta ay hindi maganda at ang espiritual na enerhiya ay hindi matindi. Dahil ipinadala na ang utos mula sa mga dakilang emperador para maghanda para sa pagbubukas ng Immemorial God Realm, nagsimula ng gumalaw ang mga alon sa kontinente. Dahil dito, hindi na makapapamuhay ng tahimik ang mga maliliit na sekta at kailangan nilang magsanib puwersa sa mga malalaking sekta upang mag-survive. Malapit nang magsimula ang digmaan, at ang isang maliit na sekta gaya nito ay mahihirapan sa digmaan sa pagitan ng mga sinaunang tao at mga celestial. Si Shanbao ang pinuno ng sekta na ito, at ang kanyang pagninilay ay hindi pangkaraniwan. Siya'y nababahala dahil hindi niya alam kung ano ang hinaharap o kung ang sekta niya ay magtatagal pa pagkatapos ng digmaan sa ilang daang taon. Naglaan siya ng maraming pagsisikap upang makarating sa posisyong ito at maging pinuno ng isang sekta. Hindi niya nais na bitawan ito, ngunit sa ngayon, ang tanging landas na tinitingnan niya ay sumunod sa mas malakas na kapangyarihan. Subalit, ang mga kapangyarihan na maaaring niyang pagpilian ay may magkakaibang epekto, at ang bawat isa ay may seryosong kahihinatnan. May mga opinyon din ng mga nakatatandang miyembro ng sekta na iba sa kanya hinggil sa bagay na ito, at nagkakaroon ng mga senyales ng pagkakabahagi. Habang nag-aalala si Shanbao, isang batang lalaki na nakasuot ng puti at may puting buhok ang dumating sa labas ng sekta. Pumasok siya sa sekta. Nakita ni Wang Lin si Shanbao, at ilang oras ang nakalipas, umalis si Wang Lin. Matapos niyang umalis, tumayo si Shanbao sa labas ng hall at tinitingnan ang kalangitan na puno ng kalituhan sa kanyang mga mata. Matapos ang mahabang panahon, nawala ang kalituhan at napalitan ng determinasyon. Sa panahon ng paglalakbay ni Wang Lin, nakita niya ang halos lahat ng kanyang mga dating kaibigan mula sa mundo ng yungib. Binuksan niya ang mga alaala ng ilan, at para sa ilang tao, binigyan niya sila ng kapangyarihan upang magpasya. Subalit, anuman ang kahihinatnan, iiwan ni Wang Lin ang isang bagay upang protektahan sila, dahil sila ay nagmula sa parehong mundo ng yungib. Mas tumpak, sila ay mga tao na kabilang sa Seven Dao Sect. Ang Sun and Moon Sect, ang pinakamalakas na sekta sa Tianfang Continent. Ang kanilang sekta ay may higit sa 100,000 miyembro at isa sa 9 na sekta at 13 pormasayon ng silangang kontinente. Maraming henyo sa Sun and Moon Sect. Ngunit, walang sinuman sa kanila ang makakatalo kay Jing Hong. Ang kanyang talento ay mahirap matagpuan kahit isang beses sa bawat 10,000 taon. Mahalaga si Jing Hong sa sekta dahil siya ay isang disciple ng Sun and Moon Sect. Sa loob lamang ng wala pang 1,000 taon, umabot siya sa ikatlong hakbang at nasa tuktok ng Nirvana Void. Isa na lang ang hakbang at maaabot na niya ang Spirit Void. Ito ay malaki ang kaugnayan sa kung paano pinagyaman ng Sun and Moon Sect si Jing Hong, ngunit ipinakita rin ito kung gaano siya kahalaga sa sekta. Ang Golden Exalt na punong matanda ng sekta ay laging nagsasagawa ng pagsasanay sa loob ng kanyang kwarto sa buong taon. Ayon sa mga bulong-bulungan, siya ay may kapangyarihan ng isang Empyrean Exalt ngunit hindi pa pumunta sa Empyrean Trial. Ang taong ito ay personal na tinanggap si Jing Hong bilang kanyang disipulo, at tuwing ilang taon, lalabas siya upang magbigay ng mga gabay sa babae. Minsan, isinasama pa niya si Jing Hong sa pagsasanay sa loob ng kwarto. Ang babaeng ito ay tinatawag na Saintess ng Sun and Moon Sect. Maraming tao ang humahanga sa kanya at, dahil sa kanyang kagandahan, siya ay minamahal ng maraming disipulo. Gayunpaman, ang babaeng ito ay sobra ang kahusayan at ang kanyang personalidad ay masyadong malamig. Sa loob ng daan-daang taon, hindi siya kailanman pumili ng Dao partner, ngunit mas naging malamig siya, mas lalo siyang hinangaan ng mga disipulo ng Sun and Moon Sect. Partikular, ang mga anak ng mga matatandang disipulo at ang mga disipulo na sa tingin nila ay kwalipikado ay hindi tumigil sa kanilang pagnanasa sa kanya. Sa araw na ito, umalis si Jing Hong mula sa kanyang pagsasanay sa loob ng kwarto. Ang mga ulap sa labas ay madilim at ang kulog ay ramagasa, parang magiging ulan. Ang kulog ay nagpasigla sa kanya, parang may mangyayaring kakaiba. Tumayo siya sa labas ng kanyang yungib at tinitingnan ang madilim na mga ulap at ang purplish na pulang liwanag mula sa araw. May kalituhan sa kanyang mga mata. Isang magandang paru-paro ang lumipad mula sa malayo habang lumalaban sa malupit na hangin. Ito ay lumulutang sa kanyang harapan at nakakuha ng kanyang atensyon. Gusto niya ang kulay pula at ang mga paru-paro. Alam lamang ng mga tao sa sekta ang una niyang hilig, ngunit walang nakakaalam ng ikalawa. Habang tinitingnan ng lumilipad na paru-paro, ang kalituhan sa mga mata ng magandang babae ay lalong tumindi.
Tulad ng ibang mga tao na nagkaroon ng reinkarnasyon, may kalituhan din sa kanyang mga pangarap. Palagi niyang nararamdaman na hindi siya kabilang sa mundong ito. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot ng hindi pangkaraniwang pagkalamig sa kanya. Ang kulog ay rumagasa at ang ulan ay bumagsak sa lupa, bumuo ng isang kurtina ng ulan. Nakasuot siya ng pulang damit na nagbigay sa kanya ng hitsura ng isang pulang paru-paro mula sa malayo. Nakatayo siya roon na may paru-paro sa kanyang harapan at tila handa siyang sundan ng hangin at ulan patungo sa isang hindi kilalang lugar. Red Butterfly, isang malumanay na tinig ang dumating mula sa likuran ng babae. Kabanata 2072 Puso'y patay, tapos nang malimutan. Sa loob ng kurtina ng ulan, ang malambot na ulan ay parang mahinang bulong. Habang ang tubig ay nagkalat, ang tunog ng hangin ay nagsanib dito at bumuo ng isang panaginip na nagmula sa nakaraang buhay. Ang paru-paro na nasa paligid ni Ching Hong ay dumapo sa kanyang kamay at maingat itong itinago mula sa ulan at hangin. Para bang siya ang pulang paru-paro, ngunit hindi alam kung sino sa mundong ito ang makakapagbigay sa kanya ng proteksyon mula sa parehong hangin at ulan. Lumingon siya at nakita ang isang estranghero na nakasuot ng puti, may dalang oil paper umbrella. Pulang paru-paro. Napakaganda ng pangalang iyon. Tinitigan ni Ching Hong ang binatang may puting buhok at ngumiti. Ang ngiting iyon ay parang isang nag-iisang rosas na namumukadkad. Kung nais mo, maaari kang maging pulang paru-paro. Tinitigan ni Wang Lin ang magandang babae. Ang mga nangyari sa planeta Suzaku ay muling bumalik sa kanyang alaala. Ngumiti ng kaunti ang babae ngunit hindi nagsalita. Tinitigan niya si Wang Lin. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa ulan at nagtagal ito ng matagal. Tiningnan ni Ching Hong si Wang Lin at mahinang nagsalita, nakilala kita sa aking panaginip. Nang maging ikatlong hakbang na manguukit ako, nakilala kita sa aking panaginip. Naniwala ka ba sa reinkarnasyon? Ang mga mata ni Wang Lin ay lumipat mula sa babae patungo sa ulan na bumabagsak mula sa langit. Naniwala ka ba? Tinanong pabalik ng babae. Ako, huminto ang boses ni Wang Lin, at pagkatapos ng matagal na katahimikan, tumanggo siya. Naniwala ako. Lumingon ang babae at tinitigan ang ulan at mahinang nagsalita, kung kahit ang white-haired Ascendant Empyrean ay naniniwala dito, naniniwala rin ako. Palagi kong naramdaman na ako ay naghihintay para sa isang sagot. Nang maabot ko ang ikatlong hakbang, nalaman kong ikaw ang hinahanap kong tao. Reinkarnasyon, palagi kong iniisip kung mayroon akong nakaraang buhay. Kung hindi, bakit ko kaya gusto ang pula o mga paru-paro? Inisip ko rin kung bakit ko gusto ang mga bagay na ito. Hindi ito lilito mula sa wala, at kung hindi ito sa buhay na ito, sigurado ito sa nakaraang buhay. Tama ba na tinawag akong pulang paru-paro, sa nakaraang buhay ko? Hindi lumingon ang babae at ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit, sa mga panaginip ko ng nakaraang buhay, may isa pang nakaraang buhay, sa buhay na iyon, nakita rin kita. Nagulat si Wang Lin. Tiningnan ni Ching Hong ang abot tanaw at sinabi, sa buhay na iyon, natatandaan ko na tinanong mo ako ng isang tanong. Isang tanong na ngayon ko lang nakuha ang sagot. Nais mo bang marinig? Tahimik na nagmuni si Wang Lin at sinabi, anong tanong ang tinanong ko sa iyo? Gusto mo bang panatilihin ang mga alaala ng iyong kasalukuyang buhay o ibalik ang mga alaala ng iyong nakaraang buhay? Lumiko si Ching Hong at tinitigan si Wang Lin. Sa kanyang magandang mga mata, may liwanag na hindi kayang tunghayan ni Wang Lin. May kabuntot na emosyon ang boses ni Ching Hong habang mahinang binanggit, ang nakaraang buhay at kasalukuyang buhay ay maaaring magsama. Ngunit kapag naibalik na ang mga alaala ng nakaraan, ang kasalukuyang buhay ay magdadala ng maraming pasanin. Kung hindi ito ibabalik, hindi ko malalaman, at kung malalaman ko, hindi ko ito malilimutan. Iyan ang aking pagkaintindi. Punong-puno ng kalituhan ng mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan ang babae sa kanyang harapan at nagtanong, paano mo ako sinagot noon? Komplikado ang ekspresyon ni Ching Hong at mahinang bamulong, kalilimutan ang nakaraan at tanging ang kasalukuyan lamang ang aalalahanin. Kung patuloy akong magpupumilit, magdudulot ito ng sakit at kalituhan. Naiintindihan ko. Napabuntong hininga si Wang Lin. Alam niyang may naaalala si pulang paru-paro, ngunit ang kanyang sinabi tungkol sa buhay bago ang nakaraang buhay ay nagpamigat sa puso ni Wang Lin. Naisip niya ang dream daw sa planeta Suzaku kung saan sa kurtina ng ulan ay may isang babae na humarap sa kanya, may dalang batang babae. May isang pulang paru-paro sa kurtina ng ulan na naghanap ng kanlungan mula sa ulan sa ilalim ng isang dahon. Habang nag-iisip ang babae ng pangalan para sa batang babae, binanggit niya ang salitang, pulang paru-paro. Tahimik na nagmuni si Wang Lin at pagkatapos ay naglakad patungo sa malayo. Marami na akong nakalimutan mula sa buhay na iyon. Tanging ikaw at ang tanong na iyon. At isa pang, sinabi niya ang isang bagay sa iyo. Natatandaan ko pa ang linya na iyon. Pumikit si Ching Hong at ang boses niya ay malumanay. Ano ang linya? Hindi huminto si Wang Lin sa paglakad sa ulan. Puso'y patay, tapos nang malimutan.
Sa ilalim ng ulan, nanginginig ang katawan ni Wang Lin at bigla siyang lumingon. Punong-puno siya ng shock. Ang shock na ito ay nagmula sa kanyang kaluluwa. Nahulog ang oil paper umbrella sa kanyang kamay at nabasa sa ulan. Muji. Ang planeta Suzaku ay muling lumitaw sa mga mata ni Wang Lin. Nang siya ay isang mababang antas ng mang-uukit, ito rin ay isang madilim na gabing may ulan nang makilala niya ang isang lalaking kalbo na puno ng kalituhan ng mga mata. Tinitigan siya ng lalaking iyon at sinabi ang isang linya. Ang ulan ay ipinanganak sa langit at namamatay sa lupa. Ang proseso sa pagitan ay ang buhay. Puso'y patay, tapos ng malimutan. Ang mga salitang ito ay umalingaw sa isipan ni Wang Lin, at ang titig ng kalbong lalaki ay malinaw na muling lumitaw sa kanyang isipan. Hindi niya ito naunawaan noon, ngunit ngayon, habang iniisip, malinaw niyang naramdaman ang sakit at kalungkutan. Umalis si Wang Lin na puno ng kalituhan at ang sagot na hindi niya nais pag-isipan. Tiningnan ni Ching Hong kung saan patungo si Wang Lin at tumayo roon ng matagal. Hanggang sa nawala ang ulan, binuksan niya ang kanyang mga kamay. Ang paro-paro ay umiikot sa kanya ng ilang beses bago lumipad patungo sa malayo. Kailan mo kaya malilimutan, marahil hindi mo kailanman pipiliing ito. Niyuko ni Ching Hong ang kanyang ulo at pumasok sa kanyang yungib, nag-iisa at malungkot. Tahimik na nagmuni si Wang Lin. Reinkarnasyon. Nang buksan ko ang mga alaala ng mga tao sa reinkarnasyon, hindi ko naisip kung ako rin ba ay nasa isang reinkarnasyon. Kung ako ay tunay na nasa loob ng isang reinkarnasyon, sino ang magbubukas ng aking mga alaala? Nang maisip ni Wang Lin ito, siya ay ngumiti at patuloy na tumawa hanggang sa pamatak ang mga luha. Reinkarnasyon, ito ay reinkarnasyon. Ngunit kahit na ako ay nasa isang reinkarnasyon, hindi ko kailanman pipiliing kalimutan, hindi kailanman. Tumawa si Wang Lin. Bigla niyang naisip ang anyo ng isang tao na sumisigaw sa langit na nakita niya noong Ancient Dao Three Soul Splits. Ang mga salitang iyon mula sa anyo ng taong iyon ay muling umalingaw sa kanyang mga tainga. Langit at lupa. Anong kabuluhan ng maging nasa tuktok ng langit at lupa? Anong kabuluhan ng sambahin ng lahat? Anong kabuluhan ng ipasa ang walang katapusang mga kasulatan? Kung ang mundo ay ganito, bakit hindi ito gibain? Kung ang lahat ng buhay ay ganito, bakit hindi ito mawala? Kung ang mga kasulatan ay ganito, bakit hindi ito tapusin? Kung ganito, gagamitin ko ang sarili kong paraan upang ipikit ang mga mata ng langit, upang patagilid ang lupa, upang magbaligtad ang ilog ng underworld, upang itigil ang reinkarnasyon, upang mawala ang mundo. Ang mga salitang ito ay umalingaw sa mga tainga ni Wang Lin. Ang boses na iyon ay lalakas ng lalakas hanggang sa ang langit ay mag-alaw, ang lupa ay magyugyog, at isang bagyo ang sumabog sa Immortal Astral Continent. Sa silangang kontinente ng Celestial Clan, sa timog-kanlurang bahagi ng Linhua Continent, may isang malaking lungsod. Ang lungsod na ito ay parang isang dambuhalang hayop na nakahiga roon at naglalabas ng isang maharlikang aura. Sa isang liblib na bahagi ng lungsod, may isang panday. Ang negosyo dito ay sapat para sa pamilya na mabuhay ng maayos. Dahil ang may-ari ng tindahan ay seryoso sa kanyang trabaho at nagkaroon ng magandang reputasyon sa mga taon. Ang master ay isang matipuno na lalaki na tinatayang nasa 30 taong gulang. Siya ay malakas at ang kanyang itaas na katawan ay nakalantad habang pinapanday ang bakal. Ang tunog ng salpukan ng metal ay naririnig mula sa tindahan. Ang likod ng tindahan ay kung saan nakatira ang pamilya. Ang matipuno na lalaki ay may magandang asawa at isang 8 taong gulang na anak na babae. Ang maliit na batang babae ay naruroon sa tindahan at hindi alintana ang init. Madalas niyang dalhin ang mga tuwalya sa kanyang ama upang panasa ng pawis. Tuwing mangyayari ito, ang matipuno na lalaki ay magpapakita ng masayang ngiti. Masaya siya sa kasalukuyang buhay niya. Bagamat simple, siya ay kontento sa kanyang magandang anak na babae at mapagmahal na buhay. Nais niyang magtrabaho ng maayos para sa kanyang pamilya, upang mapabuti ang kanilang buhay at ang hinaharap ng kanyang anak. Upang matamo ito, nagsusumikap siya bilang panday at seryoso sa lahat ng bagay. Ang kanyang buhay ay simple, ngunit mayroong init na kanyang pinahahalagahan. Siya ay ipinanganak sa lungsod na ito at may maraming mga kalaro na kasama niyang lumaki. Bagamat lahat sila ay may sariling pamilya, madalas silang mag-inuman, magtawanan, at magbalik-tanaw sa nakaraan. Tuwing gabi, habang siya ay natutulog, nagkakaroon siya ng panaginip. Sa panaginip, tinataboy niya ang buong mundo. Para bang siya ay isang celestial emperor na nagunguna sa mga tao upang labanan ang kanilang mga kalaban. Sa panaginip, may pagkakahiwalay, dugo, at kalungkutan. Sa panaginip, mayroon din siyang anak na babae na tinatawag na Shuang, pareho ng pangalan ng kanyang kasalukuyang anak na babae. Ngunit, hindi totoo ang panaginip na iyon. Tuwing madyay gising siya mula sa panaginip, maguguluhan siyang titingin sa bintana at titignan ang kalangitan. Ang kanyang puso ay nagnanais ng lahat ng nasa panaginip, ngunit kapag tiningnan niya ang kanyang natutulog na asawa at ang 8 taong gulang niyang anak na hindi pa kayang matulog mag-isa, siya ay ngumiti at nakakalimutan ang lahat ng tungkol sa panaginip.
Kung siya ay may pagpipilian, pipiliin niyang ang kanyang sariling pamilya at hindi ang buhay sa kanyang panaginip. Hindi niya alam na may isang tao na tinitingnan siya mula sa kalangitan habang tinitingnan niya ang kanyang pamilya. Tiningnan ni Wang Lin ang pamilya ng panday. Nararamdaman niya ang kaligayahan at kasiyahan ni Qinglin. Si Qinglin ay isang celestial emperor sa cave world, at ngayon ay nabilanggo sa pagiging mortal, ngunit nakamtan niya ang kaligayahan at init. Si Wang Lin ay labis na naiinggit habang tinitingnan niya si Qinglin, at pagkatapos ng matagal na pagninilay, siya ay umalis. Katulad ni Pulang Paro-Paro, ang kanyang pagpili ay kalimutan ng nakaraan, kalimutan ng kanyang nakaraang buhay at magsanib sa kanyang kasalukuyang buhay, paulit-ulit na dumaan sa siklo at pahalagahan ng bawat pagkakataon. Ang kanilang mga pagpili ay tamang mga desisyon, ang aking pagpili ay tamang desisyon din. Bulong ni Wang Lin sa kanyang sarili. Kabanata 2073 Mundo ng Yungib. Natagpuan ni Wang Lin ang lahat ng mga dating kaibigan na kasama sina Li Qianmei at Qing Shui. Ibinangon niya ang kanilang mga alaala o pinili nilang kalimutan. Wala na siyang anumang bagay na nag-uugnay sa kanya sa Immortal Astral Continent. Bago pumunta sa Heavenly Bull Continent, muling binisita ni Wang Lin sina Zhou Yi at Qing Shuang. Mula sa malayo, nakita niyang masaya si Zhou Yi. Ngumiti rin si Wang Lin. Natuwa siya para kay Zhou Yi. Ang libu-libong taon ng mapait na pag-ibig ay natapos na. Nang makita ito ni Wang Lin, kumuha siya ng isang sisidlan ng alak at uminom ng isang malaking higop. Alak ito na nakuha niya mula kay Si Tunan at naging pamalit sa kasal ni Zhou Yi at Qing Shuang. Pumunta rin siya sa Ancestral City at doon ay nakita si Hai Zi. Ngunit tiningnan lamang niya ito mula sa malayo at pagkatapos ay umalis. Ang Heavenly Bull Continent, ang lugar kung saan siya unang lumitaw nang lumabas siya mula sa mundo ng Yungib. Pagkaraan ng maraming taon, muli siyang bumalik. Naglakad siya sa pamilyar na kontinente, dumaan sa Great Soul Sect at Wei Sect. Ang mga pamilyar na tanawin ay nagbalik ng mga alaala ng nakaraan. Sa gitna ng Heavenly Bull Continent, kung saan ang mga hanay ng bundok ay walang katapusan, tahimik na tiningnan ni Wang Lin ang lupa sa ibaba. Tiningnan ni Wang Lin ang lupa at dahan-dahang sinabi, Heavenly Bull, noon, tinulungan mo ako sa ilang mga krisis gamit ang iyong soul armor. Ako, si Wang Lin, laging nagpapasalamat sa mga tumulong sa akin. Ngayon, ipapalaya ko ang kaluluwa ng Celestial Ancestor at bibigyan ka ng kalayaan. Ngunit ang iyong katawan ay naging bahagi na ng lupa at hindi na maibabalik. Palalayain ko ang kaluluwa sa iyong tatak at hayaang magbuo ng isang pinagmulan na kaluluwa upang makaalis ka sa Immortal Astral Continent. Pumapayag ka ba? Ang kanyang boses ay hindi malakas at hindi kumalat sa lahat ng direksyon, ngunit nang umalingaw ang kanyang mga salita, nagsimulang mag-vibrate ang lupa. Ang mga tunog ng kidlat ay umuugong habang ang enerhiya ng lupa ay sumabog at isang higanting anino ang lumitaw sa ibabaw ng hanay ng bundok. Ang anino ay isang Heavenly Bull, at napakalaki ng katawan nito. Para bang kayang suportahan nito ang mundo. Si Wang Lin ay mukhang napakaliit sa harap nito, ngunit ang napakalaking Heavenly Bull ay nagpakita ng paggalang at lumuhad sa harap ni Wang Lin. Salamat. Pumapayag ako. Isang maingay na tunog ang umalingaw, puno ng kasiyahan at pananabik. Matagal nang nakasil ang Heavenly Bull kaya puno siya ng walang katapusang pasasalamat kay Wang Lin. Huwag mong pasalamatan ako. Tinulungan mo ako noon, at ako'y nagpapatawad lamang. Tiningnan ni Wang Lin ang Heavenly Bull at tinuro ito. Ang Heavenly Bull ay kumilos at nagpakita ng isang ekspresyon ng sakit. Isang malaking bilang ng mga runa ang lumitaw sa kanyang katawan, at ang mga linya ng mga runa ay parang tumubo sa katawan ng Heavenly Bull. Ang mga linya ng mga runa ay nagtagpo upang bumuo ng isang bagay na kahawig ng puso. Patuloy itong pumipintig. Ito ang core ng tatak ng Heavenly Bull. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang bagay na ito na kahawig ng puso, tinuro niya ito. Nang bumagsak ang mga runa sa paligid ng Heavenly Bull, ang bagay na kahawig ng puso sa loob ng Heavenly Bull ay biglang lumiit. Pagkatapos ng isang sandali, nang ito ay kasing laki na ng isang kuko, naging isang sinag ng multo ang tumakas mula sa Heavenly Bull at damapo sa kamay ni Wang Lin. Pinigan niya ito. Sumigaw ang kaluluwa ng Heavenly Bull sa langit at pagkatapos ay nagbago ito ng mga alon na umalingaw sa kalangitan. Ang kaluluwa nito ay tumama sa langit, at nang umabot ito sa gilid ng mundo, lumingon ito. Muling lumuhad ito kay Wang Lin at pagkatapos ay nawala na parang isang meteor. Pagkatapos umalis ng kaluluwa ng Heavenly Bull, tila nagbago ang Heavenly Bull Continent, ngunit mahirap itong matukoy. Tiningnan ni Wang Lin kung saan nawala ang Heavenly Bull at naglakad papunta sa Seven Dao Sect. Seven Dao Sect, ang lokasyon ng mundo ng Yungib. Ang bundok ay napapaligiran ng fog, kaya't hindi kita ang malayo. Ganap na deserted, at matagal nang walang tao. Ngunit may isang tao sa ibaba ng bundok, tinitingnan ng taas. Ito ay isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad, nakasuot ng asol. Tinitingnan niya ang fog at bahagyang nakita ang mga guho sa likod nito.
Ipinakita ng lalaki ang isang komplikadong ekspresyon at bamulong sa sarili, Seven Dao Sect. Sa wakas ay narito na ako. Ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay pabulong na umiiling at nagsimulang maglakad sa sirang daan. Napakabagal ng kanyang paglakad, parang gusto niyang tandaan bawat dahon at puno. Matapos niyang pagdaanan ng fog at makarating sa tuktok ng bundok, nakita niya ang mga pavilion ng Seven Dao Sect. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng kalituhan. Tiningnan niya ang lahat ng nasa harapan niya sa matagal na panahon bago huminga ng malalim. Dumaan siya sa sirang sekta hanggang makarating siya sa malaking pinto ng bato sa likod ng bundok. Ang pinto ay nakakabit sa bundok at ganap na sealed. May lumot na tumutubo dito, na nagdudulot ng amoy ng pagkabulok. Isinara ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ang kanyang mga mata sa harap ng pintuan ng bato. Nang muling buksan niya ang kanyang mga mata, tiningnan niya ang pinto at nagbulong sa sarili, ang pinto ng mundo ng yungib. Sa likod ng pintuang ito ay ang mundo ng yungib. Ako'y muling ipinanganak mula doon. Sinag ng kalalakihang ito. Matapos niyang maalala ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, iniwan niya ang sekta. Sinundan niya ang isang pakiramdam na dinala siya rito. Narating niya ang Seven Dao Sect, sa harap ng pinto patungo sa mundo ng yungib. Ang kanyang katawan ay kaunti ang nanginginig habang papalapit siya sa pinto at marahang hinaplos ito. Pagkalipas ng mahabang panahon, ipinakita niya ang isang determinadong tingin at lumingon upang umalis. Ngunit nang lumingon siya, bigla siyang tumigil. Sa likod niya, nakita niyang ngumiti si Wang Lin na nakasuot ng puti. Bamulong si Wang Lin, senior brother. Wang Lin. Ang kalalakihang ito ay si Qing Shui. Matapos niyang mabawi ang kanyang mga alaala, ang marka sa kanya ay naging malabo na. Kung lumipas pa ang oras, tuluyan na itong maglalaho. Tiningnan ni Qing Shui si Wang Lin at nagsimulang tumawa. Ang kanyang tawanan ay naging malakas habang ang kasiyahan ay bumalot sa kanyang puso. Nilapitan niya si Wang Lin upang yakapin ito at tumawa rin si Wang Lin. Naupo sila sa harap ng pinto at kumuha ng alak si Wang Lin upang inumin ito kasama si Qing Shui. Nakalimutan nila ang paglipas ng oras. Uminom sila at nag-usap tungkol sa kanilang mga karanasan. Nag-smile sila ngunit may mga luha ring pamatak. Ang magkasunod na magkasama ng mga magkapatid sa sekta mula sa mundo ng yungib ay nagtipon muli sa mundo ng yungib. Nang banggitin ni Wang Lin ang tungkol kay Red Butterfly, nagulat si Qing Shui. Uminom siya ng isang malaking higop ng alak ng may kabigatan. Ang mga nangyari noon, kung nakakalimutan, hayaan na lang. Mula nang dumating sa Immortal Astral Continent, bawat isa ay maaaring gumawa ng sariling desisyon. Ngunit ang aking desisyon ay hindi kalimutan. Marahil may isang paraan upang buhayin ko si Hanyan dito, may paraan. Bulong ni Qing Shui sa sarili. Walang sinuman, pati si Wang Lin, ang makakapagbalik buhay sa isang tao na matagal nang patay at wala ng kaluluwa. Ngunit hindi ito sinabi ni Wang Lin kay Qing Shui. Kung wala ng pag-asa, baka wala nang natirang pag-asa kundi ang pagdesperado. Nang sumik ang araw sa umaga, naglakad si Qing Shui. Dahil pinili niyang huwag kalimutan, ayaw niyang bumalik sa mundo ng yungib. Nais lamang niyang makita ang Seven Dao Sect, kung saan naruroon ang mundo ng yungib. Ngayon na naabot na niya ang kanyang hangarin at nakatagpo kay Wang Lin, punong-puno siya ng kaligayahan. Ang susunod niyang gagawin ay sundan ang kanyang pangarap. Kung kailangan ng isang buong buhay, kung kinakailangan ng maraming siklo ng muling pagsilang, magpapatuloy pa rin siya. Pinanood ni Wang Lin si Qing Shui habang naglalakad palayo at nawala sa kanyang paningin. Tumayo siya sa harap ng pinto at ipinakita ang isang komplikadong ekspresyon. Sa lahat ng mga lumang kaibigan, tanging si 13 ang pumili na sumama kay Wang Lin pabalik sa mundo ng yungib. Para kay 13, ang pagsunod sa kanyang guro ang tanging nais niyang gawin. Ang iba ay may kanya-kanyang responsibilidad. Marami sa kanila ang piniling kalimutan ng kanilang mga nakaraang buhay at magsimula ng panibago. Binuksan ni Wang Lin ang pinto patungo sa mundo ng yungib. Nang bumukas ang pinto, isang makapangyarihang liwanag ang sumak, at siya ay nawala sa liwanag. Muling nagsara ang pinto. Ang Seven Dao Sect ay nanatiling napapaligiran ng fog. Isang guho na walang nagmamalasakit. Mundo ng yungib. Ang hadlang sa pagitan ng inner at outer realms ay malakas. Sa loob ng mga daang taon, nagsagawa ng isang nakakagulat na atake ang Outer Realm ngunit wala silang kapangyarihang makapasok. Ang pangalan ni Wang Lin ay naging isang alamat sa mundo ng yungib, isang hindi makatotohanang nilalang. Maraming tao ang nakalala siya, ngunit mas marami ang nakalimot sa kanya. Pati ang mga cultivator ng Inner Realm ay ganoon din. Tanging ang estatwa sa planetang Suzaku, isang banal na lugar, ang natira, at ang kanyang mga alamat ay paminsang binabanggit. Bukod sa lugar na ito, may isa pang lugar kung saan nagpapatuloy ang kwento ni Wang Lin. Ang bagong Celestial Realm. Maraming cultivator ang lumipat mula sa apat na pangunahing mga star system patungo sa bagong Celestial Realm na nilikha ni Wang Lin.
Karamihan sa kanila ay mga cultivator na nakaligtas sa digmaan laban sa Outer Realm. Marami sa kanila ang nakakita kay Wang Lin, at ilan ay nakita pa siyang nakikipaglaban sa digmaan. Hindi umalis si Mo Bingmei. Pinili niyang manatili sa mundo ng Yungib, manatili sa bagong Celestial Realm. Naghihintay siya para sa isang tiyak na tao na bumalik isang araw. Hindi rin umalis si Dao Master Blue Dream. Bilang pinakamalakas na tao sa bagong Celestial Realm, nanatili siya upang protektahan ito. Nandoon din ang mga tao tulad ni Master South Cloud, na pinili ring hindi umalis. Ngunit sa puntong ito, ang bagong Celestial Realm ay tila malungkot. Parang may madilim na ulap na nagpapalubha, kaya't ang mga cultivator ng bagong Celestial Realm ay nanatili ng tahimik. Ang Dao Master Blue Dream ay malubhang nasugatan. Ang katawan ni Master South Cloud ay gumuho, tanging ang kanyang pinagmulan na kaluluwa ang natira. Ang langit ng Celestial Realm ay pula ng dugo at may mga anino na kumikislap na nagpapakita ng mabagsik na ekspresyon. Para bang may malaking bilang ng mga multo sa loob ng kulay ng dugo. Binibigyan kayo ng guro ng 5 araw upang pumili. Ngayon, 3 araw na ang lumipas at 2 araw na lamang ang natitira. Nais ko na sana kayo ay pumili ng matalino at sumama sa aking Scarlet Soul Sect. Kung hindi, mamatay kayo. Sa pulang langit, isang binatang nakasuot ng pulang damit ang nagsalita ng malungkot sa maraming cultivator sa ibaba. Tungkol sa iyo, Mo Bingmei, mayroon ka ng 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, kapag nasira na ang porma sayon sa paligid ng bagong Celestial Realm, maging aking daw partner ka o sisirain ko ang planetang Suzaku at aalisin ang estatwa ng isang tao na nagngangalang Lin. Kabanata 2074 Guru ng Scarlet Soul. Si Guru South Cloud ay tanging ang kanyang pinagmula na kaluluwa na lamang ang natira habang tinititigan ng batang lalaki sa ilalim ng dugong liwanag. Habang nakikinig sa batang lalaki, nagbigay siya ng isang tawa na puno ng kalungkutan. 2 araw. Mula nang itatag ni Wang Lin ang Celestial Realm, lahat ng mga tao na naninirahan dito ay mga nakaligtas mula sa digmaan laban sa Outer Realm. May isang kasabihan sa Inner Realm, narinig mo na ba ito? Sigaw ni Guru South Cloud, at agad na tumingin ang lahat ng mga nag-aaral. Ang mga tulad nating mga nag-aaral ay hindi natatakot makipaglaban. Ang mga tinig ng mga nag-aaral ay nagsanib at nagpalakas ng tunog, pumutok sa hangin. Napawi ang ilang dugong liwanag, revealing ang libu-libong mga figure na nakasuot ng dagwang damit. Sa likod ng mga figurang ito ay may makapal na mist ng dugo. Ang mist ay tila umiikot, at isang tao ang nakaupo sa loob nito. Matandang tao, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Kapag nabasag ang formation sa loob ng 2 araw, hihilingin ko kay Guru na ibigay sa akin ang iyong pinagmulan na kaluluwa. Gusto kong maranasan kung ano ang lasa ng pinagmulan na kaluluwa ng isang third step na nag-aaral. Nagbago ang ekspresyon ng batang lalaki at may kumislap na pagnanasa sa kanyang mga mata. Siguro South Cloud ay sumigaw, ano ang ikakatakot sa kamatayan? Babalik si Wang Lin, ang tagapagtatag ng Celestial Realm, balang araw. Pagbalik niya, nais kong makita kung paano tatanggihan ng isang Scarlet Soul Sect at ni Guru ng Scarlet Soul. Sa tabi ni Guru South Cloud ay nakaupo si Dao Master Blue Dream. Siya'y mapatla at nag-aaral upang makarecover. Si Wang Lin. Buti na lang at nawala ang taong iyon. Kung hindi, magiging lang siya ng isang maliit na langgam sa harap ni Guru. Ang formation na nilikha ni Wang Lin sa paligid ng Celestial Realm ay bubuksan din ni Guru, anuman. Kung hindi dahil gusto ni Guru na manatili ang Celestial Realm ng buo, matagal na niyang winasak ang buong lugar. Pangiting-ngumiti ang batang lalaki. Isa lamang itong anino, hindi ang kanyang katawan. Habang siya ay tumatawa, naglaho siya sa ilalim ng dugong liwanag. Ang formation na itinag ni Wang Lin sa paligid ng Celestial Realm ay napapahira ng dugong liwanag, na siyang unti-unting nilulun ang formation. Karamihan dito ay nabasag na, at 2 araw na lang bago ito tuluyang masira. Libu-libong mga figurang kulay dugo ang lumulutang na parang mga manika sa labas ng Celestial Realm. Naglalabas sila ng malalaking halaga ng pulang mist na pumapasok sa dugong liwanag. Sa likod ng mga figurang ito ay isang malaking ulap ng dugong mist, at nakaupo sa loob nito ay isang matandang lalaki na nakasuot ng pulang damit. Pati ang kanyang buhok ay pula. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga seal, patuloy na nagpapadala ng mga runa upang pabilisin ang pagkabasag ng formation sa paligid ng Celestial Realm. Si Wang Lin ay may mga kasanayan talaga. Ang mga limitasyong kanyang itinakda ay aabutin pa ako ng ilang araw bago mabuksan. Ang limitasyong ito ay kakaiba at may kaunting nakakatakot na aura. Pakiramdam ko magkakaroon ng isang nakakatakot na pagbabago kung gagamitin ko ang aking buong lakas upang basagin ito. Gayunpaman, basta hindi ko ito basagin ng puwersa at papasukin ko na lang gamit ang dugong mist, magiging ligtas ako. Buti na lang at hindi ganoon karami ang aura na ito, kung hindi, magiging mas mahirap pabasagin ang formation. Ang matandang lalaki na may pulang buhok ay si Master Scarlet Soul.
Noong mga panahong iyon, nang naharap si Wang Lin sa buhay at kamatayang bitag ng sovereign, pinakawalan ni Wang Lin ang isang kaluluwang selyado ni Yemo. Nakawala ang kaluluwa mula sa bitag at nakatakas. Ngayon, nakarecover siya ng kanyang cultivation at nakakuha ng katawan. Matapos ang maraming taon ng pagkawala ni Wang Lin, itinatag niya ang Scarlet Soul Sect. Ginamit niya ang kanyang makapangyarihang cultivation upang malubhang sugulin si Dao Master Blue Dream, pagkatapos ay winasak ang katawan ni Guru South Cloud. Tinitigan niya ang lupa ng Celestial Realm at nagpakita ng isang malupit na ekspresyon. Halos lahat ng makapangyarihang tao ng Inner Realm ay narito sa Celestial Realm. Bago ko ma-recover ang aking cultivation, hindi ako sigurado na mababasag ko ang formation, ngunit ngayon, ang formation ay mababasag na sa loob ng 2 araw. Lahat ng mga tao dito ay magiging pagkain ko, at pagkatapos lamunin ang kanilang dugo at essence, tataas ang aking cultivation level hanggang Golden Exalt. Haha, kapag naging Golden Exalt na ako, kahit bumalik pa ako sa Immortal Astral Continent, magiging pinuno ako ng isang sekta at magkakaroon pa ako ng pagkakataong maging Empyrean Exalt. Ang mga mata ni Master Scarlet Soul ay punong-puno ng kasiyahan. Alam niyang kaunti lang ang mga Empyrean Exalt sa Immortal Astral Continent, mga ilang daan lamang. Kapag naging Empyrean Exalt siya, maaari siyang sumunod sa isang Grand Empyrean. At sa mga panahong iyon, bilang isang nag-aaral na sumusunod sa isa sa mga Grand Empyreans, magiging sikat siya sa buong Immortal Astral Continent. Kung susunod ako sa isa sa 5 Grand Empyreans, tiyak na pipiliin ko ang Celestial Emperor. Sayang, marami siyang makapangyarihang tao sa ilalim niya at baka hindi niya ako tanggapin, ngunit kahit hindi ko matanggap ang Celestial Emperor, maaari ko pa rin sundan si Grand Empyrean Dao Yi. Si Grand Empyrean Dao Yi ay may malaking pagpapahalaga sa mga Empyrean Exalts, kaya kung gusto ko, tiyak na tatanggapin niya ako. Sa ilalim ng proteksyon ni Grand Empyrean Dao Yi, kahit malaman ni Wang Lin ito, hindi ako matatakot. Kung ang cultivation level niya ay mababa, aabutin ko ang lahat ng kanyang dugo at essence upang palakasin ang aking sarili. Kung ang cultivation level niya ay pareho o mas mataas pa sa akin, bagamat hindi malamang, magkakaroon pa rin ako ng proteksyon ni Grand Empyrean Dao Yi. Hindi ko pinaniniwala ang hindi siya yuyuko sa harap ni Grand Empyrean Dao Yi. Baka magpatibok ang kanyang puso at mag-kneel siya sa worship pag nakita si Grand Empyrean Dao Yi. Sa huli, sa harap ng mga Grand Empyreans, lahat ng mga nag-aaral ay mga langgam. Tinutukan ni Master Scarlet Soul ang mga hinaharap niyang plano. Matapos tiyakin na walang mali, tumawa siya ng malakas. Guru. Habang siya ay tumatawa, may isang tao sa loob ng dugong mist sa tabi niya. Isang batang lalaki, at sa puntong iyon, nagbukas ang mata ng batang lalaki. Magalang na yumuko ang batang lalaki kay Master Scarlet Soul. Siya ang anino na nakipag-usap sa mga tao sa Celestial Realm. Tumawa si Master Scarlet Soul at tinitigan ang batang lalaki sa tabi niya. Ang batang lalaki na ito ay isang nakatagpo niya sa cave world na akma upang maging kanyang disipulo. Magaling ang talento ng batang lalaki, at ang pinaka-interesante ay natagpuan niya ito sa planeta Suzaku. Ayon sa mga sabi-sabi, ang batang ito ay isang inapo ni Wang Lin mula sa hindi tiyak na bilang ng mga henerasyon. Nagpakita ang batang lalaki ng isang malupit na ngiti at magalang na nagsabi, "Guro, hindi pa rin sila sumusuko." Patuloy pa silang nagpapadala ng mga nag-aaral upang palakasin ang formation. Lalo na si Guru South Cloud, kasuklam-suklam siya. Guro, pagkatapos mong basagin ang formation, ibigay mo sa akin ang kaluluwa ni Guru South Cloud upang ma-torture ko siya ng maayos. Isang simpleng Guru South Cloud lang, ibibigay ko siya sa iyo. Masayang sinabi ni Master Scarlet Soul nang makita ang malupit na ekspresyon ng kanyang disipulo. Gusto niya ng disipulong ganito. Dahan-daang sinabi ni Master Scarlet Soul, pero si Mubing Mei. Ang batang lalaki ay magalang na nagsabi, kung gusto ni Guro ang babae, ihahandog ko siya ng parehong mga kamay. Siya ang kasintahan ng ancestor. Nagpakita ng isang mapanuyang ekspresyon si Master Scarlet Soul. Nahanap niyang nakakatawa ito. Inisip pa niya kung anong ekspresyon ang gagawin ni Wang Lin kapag nalaman ito sa hinaharap. Magalang na nagsabi ang batang lalaki, kaya ano? Kahit ang pangalan ko ay Wang, nawala na si Wang Lin sa cave world, at hindi na alam kung siya ay buhay o patay. Dahil iniwan niyang mag-isa ang kanyang kasintahan, mas mabuti pang hayaan mo akong mag-enjoy sa kanya upang mapawi ang aking kalungkutan. Hindi ba't iyon ang sinasabi ni Guro sa akin? Patay na si Yemo, ngunit dahil nakuha mo ang kanyang mana, Wang Lin, maaari mong ipamana ang aking galit. Tumawa si Master Scarlet Soul at kumislap ang kalupitan sa kanyang mga mata. Tumawa si Master Scarlet Soul at nagsabi, walang problema. Ang Mubing Mei na ito ay isang babae na personal na pinili ni Guro para sa iyo, kaya paano ko siya kukunin mula sa iyo? Ngunit, lalaruin ko muna siya. Kapag nalamig na ako sa kanya, ipagkakaluwag ko siya sa iyo. Ganoon nga. Salamat, Guro. Tumanggo ang batang lalaki na may ngiti. O sige, maghintay tayo ng 2 araw pa.
Kumislap ang mga mata ni Master Scarlet Soul at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga seal. Uminit ang dugong mist habang ang libu-libong dugong manika ay nagbigay ng mas malakas na dugong liwanag. Dahil dito, humina pa ang formation sa paligid ng Celestial Realm. Sa oras na ito, habang patuloy na ginagamit ni Master Scarlet Soul ang dugong liwanag upang kainin ang formation ng Celestial Realm, may isang babae sa puti na nakatayo sa mataas na bundok. Ang babaeng ito ay isang napakagandang nilalang. Huwag nang banggitin ang Cave World, wala nang ibang makakapantay sa kanyang ganda sa Immortal Astral Continent. Ang kanyang kagandahan ay halos hindi nanggaling sa mundong ito. Ang hangin ay humaplos, dala ang amoy ng dugo. Binungon nito ang kanyang buhok at ipinakita ang isang kamangha-manghang mukha na ngayon ay tahimik. Ngunit sa kabila ng katahimikan na iyon, may isang bakas ng kalituhan at kalungkutan na hindi nakita ng iba. Ginamit niya ang kanyang matibay na determinasyon bilang isang panangga upang itago ang kalungkutan at kalituhan sa kaibuturan ng kanyang puso. Banal na. Sa likod niya ay may isang matandang lalaki. Pinagmamasdan niya ang babae sa harap niya ng may kaba. Ang formation, tatagal pa ng 2 araw, hindi hihigit. Tiningnan ni Mubingmei ang langit at mahina niyang sinabi, "Alam ko, bigyan niyo ako ng sandali ng mag-isa." Nag-atubili ang matandang lalaki bago siya nagsay at umatras. Si Mubingmei na lamang ang natira sa bundok. Tahimik siyang tumayo at itinaas ang kanyang kanang kamay, at sa kanyang kamay ay isang kristal na espada. Ito ang iniwan sa kanya ni Wang Lin. Nabuo ito mula sa kanyang mga essence at naglalaman ng kanyang sinaunang aura. "Kung buhay pa ako, babanggitin kita," mungurmong sabi ni Mubingmei. Ito ang sinabi niya kay Wang Lin noong umalis siya. "Kung wala na ako," ang mga mata ni Mubingmei ay punong-puno ng kalungkutan. Tiningnan niya ang espada sa kanyang kamay at nagsimulang pamatak ang mga luha. "Wang Lin, nasaan ka na?" Ang mga luha ni Mubingmei ay tumulo at damapo sa kristal na espada. Naglabas ito ng malambot na tunog habang dumadaloy ang mga patak sa talim. Habang binabaybay ni Mubingmei ang mga salitang ito, kumislap ang isang liwanag sa tahimik at madilim na espasyo patungo sa direksyon ng All Heaven. Ang liwanag ay naging isang gate at isang tao ang lumabas. Puti ang kanyang kasuotan, puti ang kanyang buhok. Si Wang Lin. Ang lugar na ito ay, tumingin si Wang Lin sa paligid at ngumiti. All Heaven, ang ngiti niya ay puno ng kagalakan mula sa puso. Ang pamilyar na aura dito ay nagbigay daan upang malaman niyang siya'y nakauwi. Ang kanyang divine sense ay automatikong kumalat sa lahat ng direksyon. Nais ko sanang malaman kung ano na ang nangyari sa Celestial Realm. May mga malalaking pagbabago ba mula nang umalis ako, ang mga matandang kaibigan at, ngungusap si Wang Lin, ngunit bigla niyang itinigil ang kanyang mga salita. Tinutok niya ang kanyang mata sa direksyon ng Celestial Realm at ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding lamig at malupit na kagustuhan ng pagpatay. Ito ang unang buong pagsabog ng kanyang pagnanasa ng pagpatay mula nang maging pinakamalakas na tao sa Immortal Astral Continent. Kabanata 2075 Kasunduan. Master Scarlet Soul, bumulong si Wang Lin ng malamig. Ngayon, malinaw niyang napansin ang lahat ng nangyayari sa labas ng Celestial Realm. Nakita niya ang mukha ni Master Scarlet Soul at ang kabataan, na mula sa kanya ay parang may koneksyon sa dugo. Nakita rin niya ang Porma Sion sa labas ng Celestial Realm na nilalaso ng liwanag ng dugo. Nakikita ang lawak ng pagkakabasag ng Porma Sion, malamang na ito ay maglalaho sa loob ng 2 araw. Nang pakawalan ni Wang Lin si Master Scarlet Soul, bagaman siya ay mahina, siya pa rin ay labis na makapangyarihan para kay Wang Lin. Ngayon na siya ay nakarecover na sa kanyang pinakamataas na puwersa, ngunit sa harap ni Wang Lin, siya ay kasing hina ng isang langgam. Ang langgam na ito ay isang nilalang na kayang durugan ni Wang Lin ng isang daliri. Habang humihinga ng malamig, sumulong si Wang Lin at naglaho mula sa All Heaven. Pagkatapos niyang maglaho, ang pintuan ng liwanag ay naglaho na parang hindi ito kailanman nandoon. Nang muling magpakita si Wang Lin, hindi siya lumitaw malapit kay Master Scarlet Soul, kundi sa pamilyar na Celestial Realm. Walang nakapansin sa kanyang pagdating sa Celestial Realm. Wala nang kailangan pang sabihin tungkol kay Master Scarlet Soul sa labas. Ang langit ng Celestial Realm ay hindi na asul tulad ng dati, kundi kulay dugo. Mabigat at nakakasikal ito. Gayunpaman, maliban sa kulay ng langit, ang mga pavilion, bundok, at ilog ay naglalarawan pa rin ng kagandahan ng Celestial Realm. Kung ikukumpara sa oras na iniwan ni Wang Lin, may mga lugar na pamilyar, ngunit may mga lugar din na lubhang hindi pamilyar. Habang tinitingnan ng paligid, inikat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. 3 sinag ng liwanag ang lumitaw, reveal ang 3 tao sa harap ni Wang Lin. Sila ay sina Shu Liguo, Liu Jinbiao, at ang tanging disipulo na sumama kay Wang Lin pabalik sa Cave World, si 13. Hindi ordinaryo si 13. Nang makita niyang umiikot ang paligid at nakitang ang kulay pula ng mist, naguluhan siya saglit ngunit agad ding nakabawi. Yumuko siya kay Wang Lin at tahimik na tumayo sa tabi nito. Para sa kanya, kahit saan man siya mapunta,
sa Immortal Astral Continent o sa Cave World, basta't kasama niya ang kanyang guro, walang pagkakaiba. Kung ikukumpara sa kanya, si Liu Jinbiao at Xu Liguo ay parehong may kakaibang ekspresyon. Pagkatapos nilang magtama ang tingin, nagtinginan sila at parehong may pilyong mga mata. Kitang-kita ni Wang Lin na ang dalawa sa kanila ay pakiramdam na napaka-proud at mataas ang tingin sa sarili. Para bang may nararamdamang labis na pagyabang kapag bumalik mula sa mas malaking lugar at ibinabalita na sila ang boss doon. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang sinabi nilang, tingnan ninyo, napuntahan ko ang Immortal Astral Continent. Doon, ako ang boss. Tumingin si Wang Lin sa langit at nagsabi, tayo'y umuwi na, gawin ninyo ang nais ninyo. Pupunta ako upang makipagkita sa ilang mga matagal ko ng kaibigan. Pagkatapos ay lumipad siya papalayo ng isang hakbang. Nang pumasok si Wang Lin sa Celestial Realm, sinwep na niya ang lahat ng naruroon gamit ang kanyang Divine Sense. Marami siyang nakita, kasama na si Mu Bingmei. Si Mu Bingmei ay nakatayo sa bundok, parang madadala siya ng hangin. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at matagal bago siya huminga ng malalim. Hinaplos niya ang kristal na espada sa kanyang kamay at nagpakita ng matinding determinasyon, parang may desisyon siyang ginawa. Hinawakan niya ang espada at tumingin sa dugo na langit, pagkatapos ay naglakad palayo. Ngunit nang siya ay lumingon, nagulat si Mu Bingmei. Puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon ng kanyang mga mata nang makita niyang may nakatayo sa likod niya at nakatingin sa kanya. Isang binata na nakasuot ng puti at may puting buhok. May nararamdaman siyang pamilyaridad sa hindi pamilyar na hitsura ng binatang iyon. Nagkatinginan sila sa ilalim ng dugo na langit, ang bundok bilang background, ang hangin bilang musika, at ang langit bilang pundasyon na sumusuporta sa lahat. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang pamilyar ngunit hindi pamilyar na babae, nakaramdam siya ng kalituhan. Ang kalituhang ito ay matagal nang kasunod sa kanya. Ang Hengyu sect ay lumitaw sa kanyang mga mata, kasama ang batang babae na maliwanag at bata. Pagkatapos, sa Suzaku Tomb, ang nakakahumaling na kagandahan ng isang babae. Patuloy na nagbago ang kanyang imahe. Hanggang sa sandali sa All Heaven Star System, sa malupit na sigaw ni Wang Ping, at tumigil sa sandaling umalis si Wang Lin sa Cave World. Tiningnan niya ang kanyang mga alaala na parang isang larawan. Noong araw na iyon, isang magaan na ulan ang damapo sa Celestial Realm. Sa ulan, isang babaeng nakaputi ay dumaan na parang dahon ng salagubang. Sa ulan, may magandang babae na may payong. Mahabang itim na buhok, na parabang isang pintura ng isang ibang daigdig na nilalang. Ang kanyang pagdating ay nagpasimula ng katahimikan, at tanging tunog ng ulan na lang ang naririnig. May kakaibang lakas sa hangin na tila nagpapalimos sa lahat ng bagay maliban sa magandang figure na lumulutang sa hamog ng ulan. Kung ako'y mabubuhay pa, babalik ako, tinitingnan ni Wang Lin ang babae sa kanyang harapan. Ang kanyang anyo ay nagsanib sa kanyang alaala at dahan-daang natunaw sa kanyang puso. Hindi makapaniwala si Mu Bingmei sa nakikita. Ganap siyang naguluhan. Sa isang sandali, ang puting buhok ni Wang Lin ay nagiging mas matindi, at ito ay nagsanib sa kanyang memorya at dahan-daang natunaw din sa kanyang puso. Sa isang saglit para bang nakita niya ang Hengyu sect mula sa libu-libong taon na ang nakalipas. Sa maraming tao, tanging isang binata lamang ang hindi naging obsessed dahil sa kanyang kagandahan. Nakita niya ang kanyang imahe na tinutok ng kanyang mga mata sa Suzaku Tomb at malamig na tinitingnan siya. At sa All Heaven, ang lalaking nagbuga ng isang malungkot na sigaw matapos malaman na namatay ang kanyang avatar, ang tingin na puno ng kalungkutan. Sa huli, ang mga larawan sa kanyang harapan ay tumigil sa sandali nang umalis ang lalaki sa Cave World. Ulan ng damaloy sa araw na iyon, na parang may pakiramdam ng pamamaalam. Sa ulan, ang hitsura ni Wang Lin ay kakaibang nakalulumo, na parabang sinusubok ang puso ni Mu Bingmei. Habang ang kanyang puso ay sumasakit, nakita niyang ang malamlam na ekspresyon ni Wang Lin ay naging malambot. Alam niya na ito'y dahil sa paghihiwalay, at baka hindi na siya babalik. Kung ako'y mabubuhay pa, tatanggapin kita, kinagat ni Mu Bingmei ang ibabang labi habang ang mga luha ay damaloy mula sa kanyang mga mata. Matapos umalis si Wang Lin sa Cave World, hindi pa siya kailanman naging ganito kalumbay. Tinitingnan ni Wang Lin ang magandang babae at ngumiti ng mahinahon. Pumiglas siya ng malalim na buntong hininga at nilapitan si Mu Bingmei, sabay nilang tinitingnan ng dugo na langit. Marahan na sinabi ni Wang Lin, matapos kong umalis sa Cave World, habang ako ay nasa Immortal Astral Continent, mayroong isang bagay na nais kong sabihin. Ngayon na ako ay nandito, mayroong isang makikinig. Tumanggo si Mu Bingmei. Tumatakbo ang kanyang puso. Mahirap pa ring maniwala at hindi alam kung anong sasabihin. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Wang Lin, siya ay naging sobrang nerbiyos. Isang bagay na bihirang mangyari sa isang matatag na tao tulad niya, na dating santisima ng Brilliant Void Realm at ngayon ay santisima ng Celestial Realm. Para bang wala ng ibang lalaki maliban kay Wang Lin ang makakapagpakaba sa kanya tulad ng nararamdaman niya ngayon. Baka kung mayroon pang iba, iyon ay si Wang Ping.
Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na hinawakan ng espada at ang kaliwang kamay ay automatikong hinawakan ng gilid ng kanyang damit. Ang kanyang mga daliri ay naging mapatla. Liu Mei, mahinahon na nagsalita si Wang Lin kay Mu Bingmei. Huwag mong sabihin. Ayokong makinig. Nayanig ang katawan ni Mu Bingmei at agad na pamatla. Nahulog ang espada mula sa kanyang kamay at mabilis siyang umatras. Sa sandaling iyon, nagmukha siyang napakamahina at madaling matutamba. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan, at kasabay ng mga luha ay ipinalabas ang kahinaan na nakakakita. Ayokong makinig. Wang Lin, ayokong makinig, tumulo ang mas maraming luha mula sa mga mata ni Mu Bingmei. Ang mga luha ay damaloy sa kanyang mga pisngi at dahan-daang bumagsak sa kanyang damit. Tinitingnan ni Wang Lin si Mu Bingmei, ang kanyang malupit na hitsura at ang kalituhan sa kanyang matabang tingin. Si Wang Lin ay bumantong hininga. Maliban sa pagkikita sa mga matandang kaibigan, bumalik ako upang ayusin ang mga bagay sa pagitan natin. Nahanap ko na ang paraan upang buhayin si Wang at kapag ako ay umalis, bubuhayin ko siya. Ang mga luha ay damaloy mula sa mga mata ni Mu Bingmei. Kung gaano siya katalino, hindi ba't naisip niya na ang nais sabihin ni Wang Lin? Ang kanyang maputlang mukha ay nagpakita ng matinding kalungkutan. Liu Mei, hayaan na ang nakaraan, ako rin ay may pananagutan sa pagkakamali noong nakaraan, hayaan na natin ang ating mga alaala na mawala sa alikabok, sinabi mo sa akin na gusto mong makita si Wang Ping. Tumingin si Wang Lin kay Mu Bingmei at malumanay na sinabi, bumalik ako upang ayusin ang mga bagay sa iyong puso. Kailangan ni Wang Ping ng isang ina. Gagawin ko ang aking dream daw, kung saan tayo, ako, at si Ping ay magtatapos ng isang siklo ng reincarnation, upang makita ni Ping ang kanyang ina, at ikaw ay walang pagsisisi, at ako, wala ring pagsisisi. Tahimik na nag-isip si Mu Bingmei. Matapos ang matagal na oras, pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin kay Wang Lin na may komplikadong tingin at tumanggo. Makakasama mo ako sa buong buhay ko, 100 taon, sa dream world upang ayusin ang lahat, kaya ngayon ay asawa mo na ako, hindi ba? Mumunting sabi ni Mu Bingmei. Pumikit si Wang Lin. Nang muling buksan ang kanyang mga mata, tumanggo siya. Nagpakita si Mu Bingmei ng isang ngiti. Isang ngiti na may mga luha. Dahan-dahan siyang lumapit kay Wang Lin, niyakap siya, at bumagsak sa kanyang mga bisig. Mahinahon niyakap ni Wang Lin si Mu Bingmei. Ang bango na nagmumula sa kanyang katawan ay nakakaintriga. Ito ang unang pagkakataon nilang magkatagpo, ang unang pagkakataon nilang ilagay ang lahat ng komplikadong damdamin upang maglaan ng 100 taon upang itama ang isang maling ugnayan. Nagmumula sila sa bundok sa ilalim ng dugo na langit, at ang oras ay dahan-daang lumipas. Pagkatapos ng isang araw, naging mas matindi ang kulay ng dugo sa langit. Sa puntong ito, nagkaroon ng manipis na mga bitik sa formasayon, na nagpapahiwatig na malapit ng mag-collapse. Umalis si Wang Lin sa bundok kasama si Mu Bingmei. Kabanata 2076 Pangarap. Nakita ni Master South Cloud si Wang Lin. Nakita rin ni Daw Master Blue Dream si Wang Lin. Sa Celestial Realm, lahat ng mga nakatagpo kay Wang Lin ay nakita ang batang lalaking may puting buhok at puting kasuotan. Ang Panginoon ng Seal Realm. Bagaman may ilang mga naglalakbay na nagpunta sa Celestial Realm na hindi pa nakakita kay Wang Lin, marami na silang narinig na mga chismis tungkol sa kanya. Ngayon na nakita nila siya, parang sumabog ang buong Celestial Realm. Ang mga nararamdamang pang-api at pagkabahala ay agad na nawala. Si Master South Cloud ay may tanging pinagmulan na kaluluwa, at sa kasalukuyang antas ng pagninilay ni Wang Lin, kaya niyang tipunin ang kapangyarihan ng mundo upang lumikha ng bagong katawan para sa kanya. Maaaring mag-fuse si Master South Cloud sa katawan na ito nang hindi nakakaramdam ng anumang abala. Nag-atubili si Daw Master Blue Dream habang tinitingnan si Wang Lin, ngunit hindi siya nagsalita. Naghintay siya na magbuo si Wang Lin ng bagong katawan para kay Master South Cloud bago siya magsalita, ngunit sa huli, huminga siya ng malalim. Ngumiti si Wang Lin at binati ang lahat ng mga pamilyar sa kanya. Nakita rin niya sina Shu Ligo at Liu Jinbiao na may kasamang mga cultivator at nagsasalita ng tungkol sa isang bagay. Ang maliit na dragon ng dagat sa balikat ni Liu Jinbiao ay mukhang boar. Nang subukan ng isang cultivator na hawakan ito, ipinakita nito ang mga pangil at tumawa ang cultivator. Si 13 ay mas gustong mag-isa. Nakatagilid siya hindi kalayuan at paminsang nagbukas ng mga mata upang tumingin kay Wang Lin ng may galang. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin at naglakad patungo kay Daw Master Blue Dream ng mag-isa. Ang mukha ni Daw Master Blue Dream ay malabo pa rin. Malinaw na ang kanyang mga sugat kanina ay malubha. Tinuro ni Wang Lin si Daw Master Blue Dream. Ang kapangyarihan ng mundo ay nagtipon at pumasok sa katawan ni Daw Master Blue Dream, na nagdulot ng mabilis na paggaling ng kanyang mga sugat. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mukha ni Daw Master Blue Dream ay hindi na malabo. Huminga siya ng malalim at tumanggo kay Wang Lin. Dahan-daang tanong ni Daw Master Blue Dream, ang aking anak na babae. Ay maayos ba?
Tahimik na nag-isip si Wang Lin at naupo sa harap ni Dao Master Blue Dream. Nakita ang ekspresyon ni Wang Lin, at ang puso ni Dao Master Blue Dream ay bumagsak at naging mapot na muli. Ano ang nangyari? Wang Lin, sabihin mo sa akin. Hindi ko siya mahanap pagkatapos niyang mag-reincarnate. Sabi ni Wang Lin nang may hinagpis. Bagaman siya ang pinakamalakas na tao sa Immortal Astral Continent, iginagalang pa rin niya si Dao Master Blue Dream dahil tinulungan siya nito sa nakaraan at ama siya ni Li Qianmei. Pumikit si Dao Master Blue Dream at nagbulong sa kanyang sarili, hindi siya natagpuan. Pumunta siya sa Immortal Astral Continent dahil sa iyo at hindi mo siya natagpuan. Hindi mo siya natagpuan. Binuksan ni Dao Master Blue Dream ang kanyang mga mata at nagsimula itong tumawa. Ang tawang ito ay puno ng pagkabigo at galit. Mismong sa oras na iyon, isang kalabog ang narinig mula sa dugong pulang langit. Ang mga bitik sa langit ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagsak at isang matinding tawanan mula sa itaas. Lahat kayong mga cultivator ng Cave World ay matigas ang ulo, akala ninyo'y kayang hadlangan ng formation na ito ang matandang ito. Ngayon, malapit nang mabasag ang formation. Maghintay lang kayo, papasok na ako at lahat kayo ay magiging pagkain para sa aking cultivation. Mahina ang boses sa simula, ngunit habang tumatagal ito ay naging parang kulog na umuuga sa buong Celestial Realm. Lahat ay tumungala sa langit. Walang nakakaalam sa Celestial Realm ng tiyak na antas ng cultivation ni Wang Lin, ngunit dahil kaya niyang magpakita rito ng walang Master Scarlet Soul, alam nilang hindi pangkaraniwan ang kanyang lakas. Ngunit wala pang nakakaalam kung kayang talunin ni Wang Lin si Master Scarlet Soul. Relax ang ekspresyon ni Master South Cloud, hindi siya nag-aalala. Dahil kung paano kaya ni Wang Lin lumikha ng bagong katawan para sa kanya gamit ang isang simpleng galaw ng kamay, alam niyang napakalakas ni Wang Lin. Partikular, nang makita niyang may paghamak sa mga mata ni Shu Liguo at Liu Jinbiao, at pati na rin ang maliit na ahas sa balikat ni Liu Jinbiao na may parehong ekspresyon, tiyak na siya sa kanyang hinala. Hindi kalayuan, si 13 ay nakatingin sa langit nang may walang pakialam na ekspresyon, ngunit may isang patak ng lamig sa kanyang mga mata. Nawala ang kanyang marka, kaya't dapat ay naibalik na niya ang kanyang mga alaala. Matagal ko siyang hinanap, ngunit hindi ko siya natagpuan. Ngunit nararamdaman ko na siya ay nasa Immortal Astral Continent, at ngayon ay hinahanap ko siya. Hindi pinansin ni Wang Lin ang kalabog mula sa langit habang nakatingin kay Dao Master Blue Dream at nagsasalita ng may hinagpis. Hanggat magpapakita siya ng kahit kaunting aura, madarama ko siya. Kahit na bumalik na ako sa Cave World, nararamdaman ko pa rin ang kanyang aura, bulong ni Wang Lin. Si Li Qianmei ay espesyal sa kanya. Bagaman hindi siya tulad ni Li Muan, siya ang pangalawang babae na pumasok sa kanyang puso. Ngunit, nararamdaman ko na siya. Ay sinadyang iniiwasan ako at ayaw akong mahanap. Pumikit si Wang Lin. Ang sakit sa kanyang puso ay matindi. Hindi ito kasing lakas ng pagkasabik kay Li Muan, ngunit ito ay nakakasakit pa rin. Naaalala pa niya ang mga salitang binanggit sa kanya ni Li Qianmei na may hindi maipaliwanag na emosyon. Wang Lin, hindi ko maintindihan ang mga damdamin. Habang tinitingnan ang mukha ni Wang Lin at nakikinig sa kanyang mga salita, tahimik na nag-isip si Dao Master Blue Dream. Alam niya kung anong nararamdaman ni Wang Lin at nauunawaan niya ang kanyang sariling anak na babae. Ang langit ay kumulabog at nagsimulang magkulap sa isang malawak na saklaw na nagpapakita ng isang butas. Kumalat ang dugong pula habang higit pang mga butas ang lumitaw at ang tawanan ay umabot sa buong Celestial Realm. Ang langit ay bumagsak at nagkaroon ng hindi mabilang na mga bitik. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakalabas si Master Scarlet Soul at nakapasok sa formation. Ang formation ay patuloy na bumabagsak, at malapit na ang oras na walang proteksyon ang Celestial Realm. Ang tawanan ay puno ng kayabangan at parang tunog ng kalangitan. Ang mga figure ng dugo ay lumipad mula sa butas at pinuno ang langit. Ang mga figure ng dugo ay mga puppets. Lumabas sila sa langit at tinitingnan ng mga tao sa ibaba ng walang pakialam. Paglabas ng mga figure ng dugo, isang kabataang nakasuot ng pula ang lumakad mula sa butas. Mukhang mayabang ito at puno ng galit. Pagkatapos niyang lumabas, ang kanyang boses ay umabot sa buong mundo. Ang inyong mahihinang formation ay winasak ng aking guro. Kayong mga mababang cultivator, gusto kong makita kung paano kayo lalaban ngayon. Mubingnei, kapag nagkaroon ng kasiyahan ng aking guro sa iyo, ipapakita ko sa iyo ang kaibahan ko kay Wang Lin. Tumawa ng malakas ang kabataan habang siya ay naglalakad palabas. Ngunit bigla niyang itinigil ang pagsasalita nang makita ang mga mata ni Master South Cloud na puno ng pang-aalipuste sa kanya. Nakita niya si Mubingnei na maginhawa ang mukha, tila tinitingnan siya bilang isang patay na tao. Ang mas ikinagulat pa ng kabataan ay ang batang lalaking nakasuot ng puti na nakaupo sa harap ni Dao Master Blue Dream. Hindi siya tumingin sa kanya direkta, ngunit nang makita niya ang taong iyon, ang kanyang katawan ay nanginginig. Tinutok ang kanyang mga mata at naramdaman niyang may isang pamilyar na hitsura ito. Siya!
Ang isip ng kabataan sa pula ay parang kulog na sumabog sa kanyang utak. Hindi niya kayang paniwalaan ang kanyang sariling mata. Ang batang lalaking ito ay mukhang eksaktong kasing hitsura ng estatwa na nakita niya sa planetang Suzaku noong bata pa siya. Ancestor, parang nababaliw siya. Ayaw niyang paniwalaan na ang taong nasa harap niya ay ang kanyang ninuno na si Wang Lin. Ngunit ang panginginig sa kanyang kaluluwa ay malinaw na nagsabi sa kanya na ang batang lalaking may puting buhok ay ang ninuno ng planetang Suzaku. Ang Panginoon ng Seal Realm mula noon, si Wang Lin. Ano ngayon kung siya nga? Hindi siya katumbas ng guro ko. Nagbago ang ekspresyon ng kabataan habang huminga siya ng malalim. Hindi niya namalayang umatras siya at napanganga. Interesante, talagang nakakita ka ng isang tao na kasing pareho. Akala mo ba, dahil sa kanya, bago pa siya makapagsalita, tiningnan siya ng batang lalaking may puting buhok. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit nagdulot ito ng panginginig sa kanyang katawan. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin at kalmado niyang sinabi, 13, patayin siya. Hindi kalayuan, isang pagdapon ng lamig sa mga mata ni 13 at siya ay kumilos ng walang pag-aatubili. Habang siya ay lumilipad patungo sa langit, inilaylay niya ang kanang kamay at isang usok ang lumitaw. Ito ay ang Extreme Fire Dao ng 8 Extreme Dao. Para sa kanyang disipulo na si 13, pinili ni Wang Lin ang mga spell na angkop para sa kanya. Pinagkunan din siya ng lakas ng mundo upang malaki ang may taas na antas ng cultivation ni 13. Ang iba ay hindi kayang gawin ito, ngunit bilang isang nilalang na kalahating hakbang papunta sa Heaven Trampoline Stage at katumbas ng Ancient Ancestor at Celestial Ancestor, hindi ito mahirap para kay Wang Lin. Sa ilalim ng mga mata ng hindi mabilang na mga cultivator ng Celestial Realm, si 13 ay lumipad ng may walang pakialam na tingin. Ang usok ay pumulibot sa kanya, bumuo ng mga singsing, at lumikha ng isang nag-aalimpuyong apoy sa langit. Sa ilalim ng nag-aalimpuyong apoy na ito, ang lahat ng mga blood puppet ay gumuho ng walang kapangyarihang lumaban. Isang malungkot na sigaw ang umabot mula sa dagat ng apoy bago lumabas si 13 na may hawak na isang ulo na puno ng kawalan ng pag-asa. Ang apoy sa langit ay agad na nawala pagkatapos umalis si 13. Ang langit ay nanatiling pula, ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa butas ng formation, nakatingin kay Wang Lin na parang hindi makapaniwala. Wang Lin. Ang matandang lalaki ay puno ng hindi paniniwala, ngunit agad itong nagbago at naggalit. Ang kanyang void tribulant na cultivation ay biglang sumabog, dahilan para ang langit ay magugong at ang lupa ay manginig. Bumalik ka sa cave world, ngunit kahit na bumalik ka, isa ka pa ring langgam sa harap ko. Ang matandang lalaki ay si Master Scarlet Soul. Pagkasabi niya nito, lumipad siya na parang isang sinag ng liwanag patungo kay Wang Lin. Mula sa pananaw ni Master Scarlet Soul, ang cultivation ni Wang Lin ay parang isang ulap ng fog, ngunit inisip niyang may mga kagamitan si Wang Lin na nagtatago ng kanyang cultivation level. Karaniwan ang ganitong bagay sa Immortal Astral Continent. Tiwala siya sa kanyang void tribulant na cultivation. Kalmadong pinanood ni Wang Lin si Master Scarlet Soul habang papalapit ito sa kanya. Bago pa gumawa si Wang Lin ng anumang hakbang, ang maliit na ahas sa balikat ni Li Jinbiao ay biglang kumislap ng maliwanag at naglabas ng isang ingay na parang kumakalampag sa kalangitan. Ang tunog ng sigaw na iyon ay umugos sa buong mundo at naging sanhi ng pagkabingi sa mga tainga ng lahat ng cultivator sa Celestial Realm. Ang katawan ni Master Scarlet Soul ay nanginginig at tumigil siya, tinitingnan ng paligid na parang isang kahoy na manok. Ito ay. Ang maliit na ahas ay mabilis na lumipad pataas at mabilis na lumaki sa ilalim ng mga gulat na mata ng lahat ng mga cultivator. Agad itong bumalik sa kanyang orihinal na laki na parang isang dambuhalang dragon ng dagat at umungol ng malakas kay Master Scarlet Soul na natulala. Go Gold, Golden, Exalt, si Dragon. Pakiramdam ni Master Scarlet Soul ay parang nananaginip siya. Kabanata 2077 kilala si Dao Yi. Nagmula si Guru Scarlet Soul sa Immortal Astral Continent, kaya't alam niya ang tungkol sa mga nagmimeditasyon na malalayong lampas sa antas ng isang kuweba. Ang mga Golden Exalts, Empyrean Exalts, Ascendant Empyreans, at ang siyam na pinakamataas na nilalang sa Immortal Astral Continent, ang Grand Empyreans. Sa Immortal Astral Continent, sa kanyang antas ng pagmumuni, magpapakita siya ng labis na galang kung makikita niya ang isang Golden Exalt. Pagkatapos ng lahat, ang mga Golden Exalts ay napakamalakas, at sila ay mga pangunahing elder kahit sa mga malalakas na sektang. Maaaring sabihin ang mga Golden Exalts ang nagtatakda ng lakas ng isang sekta. Ang pangarap ni Guru Scarlet Soul ay maging isang Golden Exalt na nagmimeditasyon. Gusto niyang sirain ang Pormasion sa paligid ng Celestial Realm para sa layuning ito. Nais niyang kainin ang Celestial Realm at sumipsip ng kanilang dugo upang magkaroon ng pagsabog. Ngunit kakaunting sandali lang matapos niyang makita ang maliit na ahas na naging isang dambuhalang dragon ng dagat. Ito ay nagdulot kay Guru Scarlet Soul na mawala ng malay sa kakayahang mag-isip.
Ang presyon mula sa dragon ng dagat ay sapat upang magdulot ng panginginig sa Celestial Realm. Karamihan sa mga tao dito ay naramdaman ng panginginig ng kanilang mga puso at gusto pang magdasal sa dragon. Golden Exalt. Ito ay isang Golden Exalt. Ang mga mata ni Guru Scarlet Soul ay blanca. Hindi niya kayang paniwalaan ang kanyang nakikita. Isang bihirang Golden Exalt na nilalang. Ngunit ito ay isang Golden Exalt na hayop na mas bihirang pa, at ngayon ay naruroon sa kanyang harapan sa mundo ng kuweba. Ang absurdong pakiramdam na ito ay halos nagpagulo kay Guru Scarlet Soul. Ang Golden Exalt na dragon ng dagat ay kumilos at ang mga mata nito ay nagpakita ng matinding galit. Tinignan nito si Guru Scarlet Soul at nagbigay ng malakas na ugong. Ang ugong na iyon ay nagdulot kay Guru Scarlet Soul ng matinding panginginig. Ang kanyang orihinal na kaluluwa ay naging hindi matatag at pakiramdam niya ay parang babagsak ito. Ito ay malinaw na nagsasabi sa kanya na ang dragon ng dagat ay isang Golden Exalt na nilalang. Bilang reaksyon, kusang umatras si Guru Scarlet Soul ng ilang hakbang at nagsimulang magpawis sa noo. Hindi niya kayang imaginein kung bakit may kasamang Golden Exalt na dragon ng dagat si Wang Lin. Ito ay lumampas na sa kanyang imahinasyon. Pakiramdam niya na parang isang panaginip lang ang lahat. Habang siya ay umatras, bigla niyang naisip ang isang bagay. Ang paglitaw ng dragon ng dagat ay hindi nagmula kay Wang Lin, kundi mula sa balikat ng isang nagmimeditasyon na may kakaibang aura. Hindi dahil malakas si Wang Lin, walang presyon o alon na nagmumula sa kanya. Bagamat may isang yaman na nagtatago ng kanyang aura, tanging ang mga mahihina lamang ang gumagamit ng ganitong pamamaraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Dahil gumagawa si Wang Lin ng ganitong hakbang, ibig sabihin hindi mataas ang kanyang antas ng pagmumuni. Ang dragon ng dagat na ito ay hindi kanya, kundi ng nagmimeditasyon na may kakaibang aura. Ang antas ng pagmumuni ni Wang Lin ay hindi mataas, ngunit tiyak na mabuting kaibigan siya ng nagmimeditasyon na ito. Baka natakot siyang masyadong mahina siya sa kanyang pagbalik, kaya tinulungan siya ng kanyang kaibigan. At mula sa itsura ng nagmimeditasyon na iyon, hindi rin mataas ang kanyang antas ng pagmumuni. Kaya't ibig sabihin ay may guru siya na isang Empyrean Exalt sa Immortal Astral Continent. Ito lang ang tanging paliwanag. Ang mga mata ni Guru Scarlet Soul ay kumislap. Pakiramdam niya ito na lamang ang tanging lohikal na paliwanag. Habang siya ay umatras, binuksan ng Golden Exalt na dragon ng dagat ang bibig nito upang lumunin siya, at biglang nagbigay si Guru Scarlet Soul ng malakas na sigaw. Kaibigang nagmimeditasyon, pakiusap, pakinggan ninyo ako. Ang taong tinutukoy niya ay hindi si Wang Lin o ang dragon ng dagat, kundi si Liu Jinbiao, na tinitingnan siya mula sa malayo na may pagmamalaki sa mukha. Ang guru ng kaibigang nagmimeditasyon ay tiyak isang Empyrean Exalt sa Immortal Astral Continent. Sa talento ng kaibigang nagmimeditasyon, tiyak na isa siyang direktang disipulo ng Empyrean Exalt. Kung hindi siya bibigyan ng isang Golden Exalt na dragon ng dagat. Ito ay isang pribadong usapin sa pagitan namin ni Wang Lin, kaya nais ko pong hilingin na huwag nang makialam ang kaibigang nagmimeditasyon sa bagay na ito. Pagkatapos, tiyak na magpapasalamat ako sa kaibigang nagmimeditasyon. Wala nang ibang magagawa si Guru Scarlet Soul. Sa ilalim ng presyon ng Golden Exalt na dragon ng dagat, wala na siyang lakas ng loob para tumakas. Ngayon ay isang usapin ng buhay o kamatayan, at wala siyang oras para mag-isip. Kahit na alam niyang naruroon ang taong ito dahil kay Wang Lin at mahirap siyang kumbensihin, kailangan pa rin niyang subukan. Bago ako Aisel, itinago ko ang lahat ng aking naipon na yaman sa loob ng mga hindi mabilang na taon sa Eastern Continent. Hinihiling ko lang po na maging maawain at patawarin ninyo ako. Ang puso ni Guru Scarlet Soul ay tense habang tinitingnan ng dragon ng dagat. Siya ay labis na natatakot at kahit ang kanyang boses ay nanginginig. Nagulat si Liu Jinbiao. Ngumiti si Wang Lin ng mahina ngunit hindi ngumiti ng buo. Nagulat din si Shu Liguo, ang dragon ng dagat, at si Guru South Cloud at ang iba pa. Nagulat si Shu Liguo saglit at pagkatapos ay nagsimulang tumawa. Ipinakita ni Liu Jinbiao ang isang ngiti na hindi ngiti habang tinitingnan si Guru Scarlet Soul na puno ng despair. Ang tiyuhin ng matandang lalaking ito ay si Zhang Shanqing, isang Empyrean Exalt na nasa ilalim ni Grand Empyrean Dao Yi. Kung pinayagan mong patayin ako ng dragon ng dagat na ito, tiyak na malalaman ito ng aking tiyuhin. Hindi ko kayang maniwala na hindi kayang makialam ang iyong guru sa kabilang Empyrean Exalt. Ang mukha ni Guru Scarlet Soul ay napakaputi at ipinakita ang takot sa kamatayan. At saka, si Grand Empyrean Dao Yi ay labis na makatarungan. Kung humingi ng tulong ang aking tiyuhin, tiyak na kayo ay magbabayad. Wang Lin, ito ay isang kabayaran na hindi mo kayang pagdaanan ng buong mundo ng kuweba ay masisira. Nakita mo na ang Immortal Astral Continent, kaya alam mo na ang mga Grand Empyreans. Kung hahayaan mo akong umalis, manganga ko kung hindi ko napag-iisipan ng tungkol sa Celestial Realm, at agad akong aalis sa mundo ng kuweba. Sumigaw si Guru Scarlet Soul. Naniniwala siyang alam ni Wang Lin ang tungkol sa mga Grand Empyreans,
kaya tiwala siya na makakaapekto ang kanyang mga salita. Nang marinig ito ni Liu Jinbiao, hindi niya napigil ang tumingin kay Wang Lin. Ang pagkilos na ito ay lalong nagpatibay sa tiwala ni Guru Scarlet Soul. May kakaibang ekspresyon si Wang Lin. Tinitingnan niya si Guru Scarlet Soul, na natatakot at handang gamitin ang anumang pamamaraan upang makahanap ng paraan upang mabuhay, at ngumiti siya. Mabilis na nagsalita si Guru Scarlet Soul, at kung papayagan mong umalis ako, maaari kong hilingin kay Uncle Master na isama ka sa sekta. Pagkatapos ay magiging kabilang ka sa ilalim ni Grand Empyrean Dao Yi. Kapag tumaas ang iyong pagmumuni, magagawa mong gawin ang iyong nais sa Immortal Astral Continent. Dao Yi. Grand Empyrean, ha? Tumayo si Wang Lin at tinitingnan si Guru Scarlet Soul. Sa kanyang mga mata, ang taong ito ay isang alitaptap. Ang maraming nagmimeditasyon sa Celestial Realm ay hindi ganap na nauunawaan ang pagmumuni ni Wang Lin. Nang marinig nilang binanggit ni Guru Scarlet Soul ang misteryosong Grand Empyrean Dao Yi, ang pangalan nito lamang ay nagdulot ng panginginig sa kanilang mga puso. Si Dao Master Blue Dream ay nagkunwaring nag-aalala ngunit hindi nagsalita. Si Guru South Cloud ay may kalungkutang ekspresyon. Bahagyang nabawasan ang kanyang pananampalataya sa lakas ni Wang Lin. Sa Immortal Astral Continent, mayroong 9 na Grand Empirines. Si Dao Yi ang pinakamahina sa mga iyon, dahan-daang sinabi ni Wang Lin. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado. Ang mga mata ni Guru Scarlet Soul ay kumislap. Alam din niya ito, at nang marinig niyang sinabi ito ni Wang Lin, lalong naging tiyak siya na alam ni Wang Lin kung gaano kalakas ang mga Grand Empirines. Ngunit nag-aalangan pa rin siya. Ang tono ni Wang Lin ng pag-usapan ng mga Grand Empirines ay nagbigay kay Guru Scarlet Soul ng pakiramdam na parang may masamang mangyayari. Ngunit, kahit ang pinakamahina sa mga Grand Empirines ay may kapangyarihang mangibabaw sa lahat ng nilalang, dahan-daang sinabi ni Wang Lin, ngunit sa sandaling iyon, biglang nagbago ang kanyang tono. Ngunit, kahit si Dao Yi mismo ang dumating dito, tiyak na magpapasya siyang umatras kapag hinarap ako. Sa tingin ko hindi pa niya kayang lumapit sa akin. Ngumiti si Wang Lin. Nang marinig ito ni Guru Scarlet Soul, nanlaki ang kanyang mga mata. Tinitingnan niya si Wang Lin na parabang nababaliw siya. Walang sino man ang magsasabi ng ganitong mga bagay. Talaga, may lakas ka ng loob. Kung talagang matapang ka, bakit hindi ka pumunta sa Immortal Astral Continent at sabihin ito kay Grand Empyrean Dao Yi? Bagamat natatakot si Guru Scarlet Soul, hindi pa rin niya napigilan ang pagtuligsa kay Wang Lin. Hindi na kailangang maging ganoon kabala. Hindi nagmamadali si Wang Lin. Dahil pinili ni Guru Scarlet Soul na sirain ang Porma Sion sa paligid ng Celestial Realm, ang pagpatay sa kanya ay hindi makakapagpakalma ng galit ni Wang Lin. Dao Yi, sinabi ng taong ito na ang isa sa ilalim mo ay ang kanyang tiyuhin. Sabihin mo sa akin kung totoo ito. Iniangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang malakas na ugong ang kumalat. Agad na umatras ang dragon ng dagat at isang dambuhalang vortex ang lumitaw sa ibabaw ng Celestial Realm. Binasag nito ang batas sa paligid ng Immortal Astral Continent, kaya't nakabukas ang isang koneksyon. Sa Immortal Astral Continent, kakabalik lang ni Dao Yi mula sa malawak na basin, at ang nakakatakot na tanawin na nakita niya roon ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala, ngunit alam niyang totoo lahat ito. Ang pinakamalakas na tao sa Immortal Astral Continent ay hindi na si Guo Dao, kundi ang taong kinatatakutan niya si Wang Lin. Sa sandaling iyon, nagbago ang langit sa ibabaw ng Dao Yi sect at nagbago ang mga kulay ng mundo. Lumitaw ang isang vortex at narinig ang boses ni Wang Lin sa buong mundo. Nabigla siya nang madama niyang hindi niya kayang kumilos at ang banal na pandama mula sa vortex ay nagpapalabas ng kakaibang puwersa. Hinayla siya patungo sa vortex. Sa loob ng vortex, nakita niya ang isang kakaibang kontinente, si Wang Lin, at narinig din ang mga salita ni Wang Lin. Pakiramdam niya ay nasa hangganan siya ng buhay at kamatayan, at siya ay kontrolado ni Wang Lin. Para bang kailangan lamang ng isang pag-iisip ni Wang Lin upang patayin siya. Sa Celestial Realm ng mundo ng kuweba, si Guru Scarlet Soul ay tinitingnan ng vortex na lumitaw sa ibabaw. Naramdaman niya ang isang nakakatakot na aura na nagdudulot sa kanya ng panginginig mula sa vortex. Naramdaman niya na ito ay si Grand Empyrean Dao Yi. Imposible. Imposible. Walang Empyrean Exalt sa ilalim ko na kilala ang taong ito. Pakiusap. Pakiusap Lord Wang. Huwag po kayong magalit. Ang mapait na tinig ni Dao Yi ay dumating mula sa loob ng vortex. Makikita kay Guru Scarlet Soul ang paggalang at takot na dama niya. Peke. Hindi ito totoo. Imposible. Pakiramdam ni Guru Scarlet Soul ay parang magiging baliw na siya. Hindi niya kayang paniwalaan ang lahat ng ito. Kabanata 2078 2 punto. Ang mga mata ni Master Scarlet Soul ay naging pula at siya ay sumigaw ng hysterical, peke. Walang makakagawa ng vortex na nagkokonekta sa Immortal Astral Continent at magpapatawag ng isang Grand Empyrean, lahat ng ito ay peke.
Huwag mong subukang linlangin ang matandang ito. Ang kanyang ekspresyon ay mabagsik at ang mga ugat sa kanyang ulo ay namaga. Sa mga sandaling ito, nakalimutan niya ang takot at parang ang kanyang isipan ay matutumba dahil sa kabaliwan ng konseptong ito. Peke, lahat ng ito ay peke. Haha, lahat ay peke. Wang Lin, kilala ko ang bodyguard ng Celestial Emperor na si Lu Ming. Siya ay isang mabuting kaibigan ko at minsan ko siyang iniligtas. Siya ay isang tapat na kasama ng Celestial Emperor. Siya. Tumawa si Master Scarlet Soul na parabang ito na ang kanyang huling pag-asa. Oh, lahat ba ay peke, ha? Bagamat hindi ko mailabas ang divine sense ng Celestial Emperor dito, maipapakita ko sa iyo ang kanyang sirang kaluluwa. Inalag ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang vortex sa kalangitan ay biglang nawala. Nawala din ang aura ni Dao Yi. Sa Dao Yi sect, nanginginig si Dao Yi. Malinaw niyang naramdaman ang kanyang sariling kahinaan at ang lakas ni Wang Lin. Tingnan mo kung peke ito. Maingat na sinabi ni Wang Lin, at habang nagsasalita siya, tatlong kulay ang lumitaw sa likod niya. Itim, puti, ginto. Ang tatlong kulay ng liwanag ay biglang nagtipon at naging isang malaking araw at ang aura ng isang Grand Empyrean ay sumabog mula kay Wang Lin. Lahat ng ito ay bumagsak kay Master Scarlet Soul. Kasabay nito, lumitaw ang mukha ni Celestial Emperor Lian Daoshan sa araw. Bagamat ang kanyang mukha ay baluktot mula sa sakit, ang sinumang nakakita kay Lian Daoshan ay makikilala siya. Peke, lahat ay peke, lahat ay peke, isa ka rin bang Grand Empyrean? Haha, lahat ay peke. Huwag mong subukang linlangin ako, bulong ni Master Scarlet Soul. Ang kanyang mga mata ay malabo na. Matapos ilabas ni Wang Lin ang kanyang Grand Empyrean pressure, patuloy na tumaas ang kanyang antas ng pagsasanay hanggang umabot siya sa kalahating hakbang sa Heaven Trampling. Ang kanyang pressure ay sapat upang gibain ang isang star system at sirain ang lahat ng buhay. Lahat ng pressure ay nakapalibot kay Master Scarlet Soul at wala ni isa ang tumakas. Nagsimula siyang tumawa ng parang baliw, at sa sandaling nagwala siya, ang kanyang katawan ay bumagsak. Nang bumagsak ang kanyang katawan, naging baliw si Master Scarlet Soul. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Hindi siya makapaniwala na may malasakit siya sa isang taong pinino ang kaluluwa ng Celestial Emperor, na kinatatakutan pa nga ni Dao Yi, at isang Grand Empyrean pa. Nakipagtawanan pa siya sa isang Grand Empyrean's lover at kinuha ang isang apo ng Grand Empyrean bilang kanyang disipulo. Pati na rin ang apo ng Grand Empyrean ay pinarebelding laban sa Grand Empyrean. Kabaliwan, ganap na katawa-tawa. Nabaliw siya. Bumagsak ang kanyang katawan at namatay ang kanyang orihinal na kaluluwa. Ngunit kumpara sa kabaliwan sa kanyang kalooban, ang sakit na ito ay katulad ng alitaptap at buwan imposibleng ihambing ang dalawa. Ang ganitong kamatayan ay hindi matatawaran kaysa sa tuwirang pagwasak ng katawan at kaluluwa ng isang tao. Bukod sa kanyang katawan, pinagtulungan ni Wang Lin na sirain ang kanyang pag-iisip at katwiran. Kinabukasan ng labanan, dinala ni Wang Lin si Mu Bingmei, 13, Xu Liguo, at ang kanilang kasamahan at umalis. Bago umalis, itinayo muli ni Wang Lin ang formation. Ang formation na ito ay mas malakas at maliban na lang kung ang Celestial Ancestor o Ancient Ancestor ay ipanganak muli, wala nang sinuman ang makakabasag nito. Kahit si Gu Dao ay hindi makakabasag nito. Bago umalis, iniwan ni Wang Lin ang isang bahagi ng kanyang Dao at mga spell sa Celestial Realm. Pinagsama niya ang lakas ng mundo at gumawa ng bundok ng mga pills. Iniwan niya ang isang malakas na binhi para sa Celestial Realm. Marahil ang Celestial Realm ay mapupuno ng malalakas na tao sa paglipas ng panahon, marahil pati na rin ang mga taong magmamana ng Dao ni Wang Lin. Isang perpektong protection formation, isang malaking halaga ng mga pills at mga Dao scriptures, at pati na rin ang pag-unawa ni Wang Lin sa mga ethereal essences. Ito ay magpapatibay sa Celestial Realm at tinitiyak na hindi na mauulit ang mga insidente tulad ng kay Master Scarlet Soul. Bago umalis, nag-usap ng matagal si Wang Lin at Dao Master Blue Dream. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan, at pagkatapos ipadala ni Dao Master Blue Dream si Wang Lin, pumasok siya sa closed door cultivation. Umalis si Wang Lin. Naglakbay siya sa malawak na star system at dumating sa planetang Suzaku. Umupo siya sa harap ng kanyang sariling estatwa ng ilang araw bago umalis. Pumunta siya sa planetang Tianyun, na naging guho dahil sa matinding digmaan. Doon, ipinalabas ni Wang Lin ang kanyang divine sense at natagpuan ang pasukan ng Demon Spirit Land. Sa pook na pamilyar kay Celestial Emperor Qinglin na kanyang kuweba, natagpuan niya ang scroll na kanyang seal noon. Pinalaya niya ang babae sa loob at pinayagan itong pumasok sa reincarnation. Ang misteryosong babae noong panahoy hindi na mahalaga kay Wang Lin. Umalis si Wang Lin mula sa Demon Spirit Land at nagpunta sa maraming lugar sa 4 na star systems. Tungkol sa ilan sa mga hindi natapos na usapin mula sa nakaraan, hindi siya naghanap ng mga kasagutan ngunit tinugunan ng mga ito isa-isa. Sa huli, iniwan niya ang inner realm at pumunta sa outer realm.
Sa Outer Realm, ang unang lugar na pinuntahan niya ay ang Fallen Land. Dito, nakita niya ang matandang Vermilion Bird, na tumulong sa kanya noon. Nakita rin niya ang maraming matandang kaibigan. Ilang araw pagkatapos, pinalaya ni Wang Lin ang seal sa Fallen Land upang payagan ang mga tao doon na umalis ng malaya. Kinuha ni Wang Lin ang pinakamahalagang bagay mula sa Fallen Land, ang pointer ng isang compass. Ang kanyang mga yapak ay nakita sa buong Outer Realm. Nakita niya si Esteemed Scattered Soul, ang kaibigang labis niyang hinangaan noon. Gayun din, nakita ni Wang Lin ang isang sanggol sa isang cultivation planet sa Outer Realm. Ang katawan ng sanggol ay nasa core ng planeta at tila natutulog. Ang sanggol ay kahawig ni Tuo Senador. Bagamat hindi alam ni Wang Lin kung ano ang nangyari, si Tuo Senador ay tila si Tusi, at siya ay nagsasanay ng isang uri ng spell. Ang spell na ito ay nangangailangan sa kanya upang ibalik ang kanyang katawan sa pagiging isang sanggol at muling lumaki. Pinanood ni Wang Lin ang sanggol hanggang sa umalis siya ng ilang araw pagkatapos. Iniwan niya ang isang divine sense para kay Tuo Senador, at kapag nagising ang sanggol, mararamdaman niya ang divine sense na iyon. Para kay Wang Lin, ang cave world ay wala ng misteryo. Kung mayroon man, ito ay ang misteryosong All-Seer at Seven-Colored Dawis. Gayunpaman, ang lahat ng mga bakas ng dalawang ito ay nawala mula sa cave world. Nagpunta si Wang Lin sa maraming lugar at pagkatapos, isang taon na ang lumipas, bumalik siya sa planetang Susako, ang kanyang bayan. Mayroon pang isang huling lihim na naghihintay na maipakita. Noong panahon wala siyang kapangyarihan upang hanapin ito, at bago siya umalis sa cave world, puno siya ng kalituhan tungkol sa hinaharap, kaya't wala siyang oras upang pagtuunan ito. Ngunit ngayon na siya ay nasa planetang Susako, pumunta siya sa dagat ng mga demonyo, sa pasukan ng Land of the Ancient God. Bagamat ang Land of the Ancient God ay bumagsak dahil sa pag-alis ni Tuo Senador, mayroon pa ring isang sinaunang espasyo sa loob. Pumasok si Wang Lin at natagpuan ng Ji Qiong. Ang halimaw na ito ay lumamo ng divine sense ni Wang Lin at lumaki ng isang ulo na eksaktong kapareho ng kay Wang Lin. Gayunpaman, nang matagpuan ni Wang Lin ito, ang halimaw ay matagal ng patay at tanging isang kalansay na lamang ang natira. Tumayo si Wang Lin sa tabi ng kalansay ng mahabang panahon, at ang kanyang mata ay nakatutok sa isa sa mga bungo. Ito ay isang human skull, ngunit hindi ito karaniwang laki. Sa halip, ito ay kasing laki ng isang kamao. Tinutok ni Wang Lin ito ng maguluhan. Mayroon siyang kaparehong skull sa kanyang storage space. Inilabas niya ang skull, at nang ilagay ang dalawang skull sa tabi ng isa't isa, ang isa sa kanila ay naging isang maliit na tuldok ng madilim na liwanag bago ito nawala. Nakilala ni Wang Lin na ang nawala ay ang isa na nakuha niya mula kay Dao Yi. Bahagyang nakatagpo si Wang Lin ng kaliwanagan, ngunit ito ay isang saglit lamang at hindi niya ito lubos na nakuha. Pinatong ni Wang Lin ang kanyang kamay sa skull at pamulong sa sarili. Kung talagang may reincarnation, kapag nagtagpo ang nakaraan at kasalukuyan, ang nakaraan ay mawawala at hindi na mag-e-exist. Tanging ang kasalukuyan lamang ang magpapatuloy. Matapos itago ang skull, nakaramdam si Wang Lin ng malaking ginhawa. Nang magsimula siyang magduda sa kanyang sarili, naramdaman niyang may takot mula sa kanyang puso patungkol sa skull na ito. Hindi siya natatakot dito, kundi sa pinagmulan ng bagay na ito. Nagdalawang isip siya. Kung talagang may reincarnation, ito ba ay pag-aari ni Wang Ping? Ngayon nahanap niya ang sagot. Inilagay ni Wang Lin ang skull at lumabas mula sa espasyo ng Land of the Ancient God. Ang Ancient Dao Imperial Teacher na kahawig ng All-Seer ay nagsabi na natagpuan ko ang skull at ang puting buhok. Ngayon, nagbago ang skull. Ibig bang sabihin nito na balang araw ang puting buhok ay makakaranas ng kaparehong kapalaran? Umalis si Wang Lin habang tahimik na nagmumuni. Ang oras ay dumaan. Sa isang kisap mata, 10 taon ang lumipas. Ang seal ni Shu Liguo ay matagal nang na-release. Nang maibalik ang kanyang kalayaan, hindi niya na kayang pigilin ang pride na naramdaman niyang bumalik sa kanyang bayan. Sina Liu Jinbiao at Shu Liguo ay umalis 10 taon na ang nakalipas, at sila ay pumunta sa isang lugar. Ang Sea Dragon ay kasama nila at tinitiyak na walang sinuman sa cave world ang makakasakit sa kanila. Tanging sila lang ang maaaring mangbuli, at walang pagkakataon ng iba na mangbuli sa kanila. Bago umalis si Liu Jinbiao, sinabi niya kay Shu Liguo ng seryoso na nais niyang habulin ang pinakamataas na uri ng pandaraya. Pakiramdam niya ay maganda ang kanilang pagkaka-cooperate ni Shu Liguo, ngunit marahil may ibang tao na magpapaperpekto rito. Sumang-ayon din si Shu Liguo. Pagkatapos nilang pag-usapan ito, tinutok nila ang kanilang mga mata kay Zombie Red at nakaramdam ng pagkasabik. Nagdesisyon sila na ang unang hakbang ay hanapin si Zombie Red. Si 13 ay nanatili pa rin sa planetang Susako. Napagpasyahan niyang magstay dito upang protektahan ang kanyang guro hanggang sa magising ito. Ang kanyang antas ng pagsasanay ay tumaas sa nakalipas na 10 taon. Ang pinakamahalaga, namana niya ang Dao ni Wang Lin at halos lahat ng spells ni Wang Lin.
Bukod sa mga ethereal essences, na hindi pa niya ganap na nauunawaan, si 13 ay nakabuo na ng 5 elemental essences. Lalo na, si 13 ay tila may pambihirang talento sa 8 Extreme Dao, kaya't ang kanyang pag-unawa ay malalim. Hindi lang si 13 ang nagbabantay kay Wang Lin, naruroon din ang Mosquito King. Napakalakas nito at parang isang hari sa puok na ito. Tuwing gagalaw ito, nakaka-attract ng pansin mula sa lahat ng mga cultivator sa planetang ito. May mga cultivator na gustong hulihin ito, ngunit matapos magdusa at matutunan ang agwat sa pagitan nila at ng Mosquito Beast, iniwasan na nila ito at hindi na ito pinansin. Ang Mosquito Beast ay hindi sasaktan ng sinuman at paminsan-minsan ay umaalis mula sa planeta upang maglaro. Unti-unti ay nasanay ang mga tao sa planetang ito sa kanyang presensya. Tungkol kay Wang Lin at Mo Bingmei, pumasok silang dalawa sa isang kuweba sa bundok 10 taon na ang nakalipas. Ginamit ni Wang Lin ang kanyang Dream Dao upang dalhin siya at si Mo Bingmei upang ayusin ang mga bagay at ang inner demon ni Liu Mei. Marahil kapag natapos ang isyong ito kay Liu Mei, magiging magkaibang relasyon na sina Wang Lin at Mo Bingmei. Dumaan ang panahon. Sa isang kisap mata, isa pang 10 taon ang lumipas. Ang mga cultivator sa planetang Suzaku ay hindi alam na ang legendary na si Wang Lin ay matagal nang bumalik sa kanyang bayan. Ang alam lang nila ay 20 taon na ang nakalipas. Isang walang pakialam na cultivator ang ginawang isang Forbidden Land ang isang bundok. Walang pinapayagang makapasok sa loob. Ang unang beses na may magtatangkang pumasok, may warning, ngunit sa ikalawang beses, tiyak ang kamatayan. Kabanata 2079. Kapag binuksan mo muli ang iyong mga mata. Sa taglagas na ito, ang mga dahon ng taglagas ay tinangay ng hangin at lumipad sa kalangitan na parabang nais nilang maghanap ng kanilang tahanan. Ang kalangitan ng taglagas ay malinaw sa 10,000 kilometro. Napakaganda. Sa umaga ng taglagas na ito, may mga alingaw ng usok na nanggagaling sa isang lugar na mukhang isang bukirin at hardin. Ang lugar na ito ay ang bansa ng Zhao. Marami sa mga tao na nakatira rito ay hindi na lumalayo sa kanilang mga bukirin. Hindi pa man ito isang malawak na lugar, isang maliit na nayon sa paanan ng bundok. Kapag ang hangin ng taglagas sa umaga ay tinatangay ang mga dahon, ang mga tunog mula sa nayon ay sumabog. Isang grupo ng mga malilikot na bata ang naglalaro at tumatawa. May isang pulang carro na pinalibutan ng mga tao sa nayon, at tumigil ito sa harap ng isang bakuran. Ang ingay ay umabot sa sukdulan. Maliwanag na ang pamilya na ito ay tumatanggap ng isang bagong kasal. Ayon sa mga usap-usapan, ang ninuno ng pamilyang ito ay isang karpintero, ngunit sa kasalukuyang henerasyon, isa siyang iskolar. Sabi nila, nakapasa siya sa pagsusulit ng bayan. Ngunit, hindi tulad ng inaasahan, hindi siya pumunta sa kabisera, kundi bumalik sa lugar na ito. Ngayon, mahigit 20 taon na ang nakalipas, at ang iskolar ay naging isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Siya ay may anak na lalaki na lumaki na. Ang araw na ito ay isang masayang araw para kay Wang Lin. Si Wang Lin ay lumaki dito, kaya't ang mga tao sa kalapit na nayon ay kilala siya. Ang batang ito ay napakamalas, siya ay isang pipi. Palagi siyang tahimik na tumitingin sa malayo, at walang nakakaalam kung ano ang tinitingnan niya. Nang umabot sa sukdulan ng masayang tunog, binuksan ang kurtina ng carro at isang babaeng may pulang belo ang lumabas. Hinawakan siya ni Wang Lin sa kamay at magkasama nilang tinahak ang daan patungo sa bakuran. Ang babae ay si Liu Mei, ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Liu, isang mayamang pamilya sa lugar. Mula pa noong bata siya, laging gusto ni Liu Mei na makasama si Wang Lin. Sila ay mga magkaibigan mula pagkabata, at madalas makitang magkasama silang dalawang batang ito na tumitingin sa malayo. Ngayon na sila ay lumaki na, hindi na nakapagtataka na magkasal sila, ngunit marami sa mga tao sa nayon ang naiinggit. Ang mga kasal sa nayon ay madalas na hindi kasing laki ng mga sa mga bayan. Simple lamang ang mga ito, mag-aayos ang host ng isang salo-salo at darating ang buong nayon upang magbigay ng pagbati. Pagkatapos ng paglubog ng araw, tapos na ito. Ang natitirang oras ay para sa bagong kasal. Sa bagong bahay, tinanggal ni Wang Lin ang belo mula sa mukha ng kanyang asawa at nakita ang kanyang kamanghamanghang kagandahan. Ang babae ay si Liu Mei. Namula siya habang tinitingnan si Wang Lin at tumawa. Ang kanilang pagtitig ay tila tumagos sa oras, parang ang kanilang mga mata ay nagtagal ng muling pagkakatawang tao hanggang naging walang hanggan. Pagkatapos ng kanilang kasal, si Liu Mei ay nakaupo sa bakuran, at sa tapat niya ay si Wang Lin. Hawak niya ang isang kahoy na ukit. Ikinakalaw niya ang pinakamagandang sandali ng kanyang asawa. Ang kanilang payak na buhay ay nagbigay ng pakiramdam ng init. Makalipas ang 2 taon, nagkaroon sila ng anak. Isang batang lalaki na pinangalan ng Wang Ping. Ang bata ay matalino at magaling magsalita. Habang siya ay lumalaki, namuhay ang pamilya ng masaya, at tila perpekto ang lahat. Pinili ni Wang Lin na hindi mag-aral kasama ang kanyang ama, kundi maging isang karpintero, ang propsyong ipinasa sa kanila ng kanilang mga ninuno.
Nagpasya siyang manirahan sa maliit na nayon sa bundok. Ang kanyang asawa, si Liu Mei, ay may malalim na pagmamahal sa kanilang anak. Ginugol niya halos lahat ng kanyang oras kasama si Wang Ping. Naghahanda siya ng pagkain para sa kanya sa umaga, naglalaro sila sa araw, at nagbabasa ng mga kwento upang patulugin siya. Makaraan ng 10 taon, nang mag-15 si Wang Ping, nagdesisyon siyang mag-aral. Iniwan niya ang maliit na nayon at nagpunta sa labas upang sumali sa pagsusulit ng bayan. Nang umalis siya, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa bakuran at ang kanyang ama na nag-uukit ng pangalawang estatwa ng kanyang ina. Maganda pa rin ang estatwa. Matagumpay na nakapasa si Wang Ping sa pagsusulit at ilang taon pagkatapos, nagpunta siya sa kabisera. Sumama sila Wang Lin at Liu Mei, at nanirahan sa kabisera. Dumaan ang mga taon nang hindi nila namamalayan. Ang mga puting hibla ay lumitaw sa buhok ni Wang Lin at Liu Mei. Si Wang Ping ay nakilala sa kabisera at nakatagpo ng kanyang sariling landas. Ngayon, nagpakasal si Wang Ping. Ang kanyang asawa ay may magandang pangalan, Qing Yi. Siya ay isang napakagandang babae na nagmula sa isang mayamang pamilya sa kabisera. Napakamapagmahal ni Qing Yi kay Wang Lin at Liu Mei, at labis silang nasiyahan ngunit labis din ang kanilang kalungkutan. Ibig sabihin nito, si Wang Ping ay magkakaroon ng sariling pamilya at, tulad ng isang ibong lumaki, lilipad siya ng mataas sa langit. Marahil hindi na siya babalik sa bahay ng matagal. Pinili ni Wang Lin at Liu Mei na umalis. Umalis sila sa kabisera at bumalik sa tahimik na nayon upang gugulin ang kanilang mga natitirang taon. Pagbalik sa kanilang lumang bahay sa nayon, inukit ni Wang Lin ang pangatlong estatwa para kay Liu Mei. Ang ukit na ito ay may mga bakas ng panahon ngunit nanatiling maganda. Tahimik ang buhay at wala namang kakaibang nangyari. Labis na ikinasiya ni Wang Lin ang mga araw na iyon. Bagamat hindi siya nagsalita sa kanya sa buhay na ito, patuloy pa rin silang magkasama sa pagsaksi sa pagsikat at paglubog ng araw. Mayroong init, at ang mga puting buhok sa kanilang mga ulo ay dumami. Dumaan ang panahon sa init na iyon. Sa taong ito, nang lumipad ang mga dahon ng taglaga sa kalangitan, si Wang Lin at Liu Mei ay tumanda na. Ang kanilang anak na si Wang Ping ay paminsang bumabalik sa mga taon, ngunit hindi siya nananatili ng matagal bago mabilis na umalis. Ang dalawang matanda ay nakaupo sa bakuran. Si Liu Mei ay ngumiti at tinitingnan si Wang Lin. Sa kabilang panig, hawak ni Wang Lin ang isang kahoy na ukit. Tinitingnan niya si Liu Mei at marahil ay ginagawa ang huling ukit sa kanyang buhay. Ang ukit ay dahan-dahang umusbong sa mga kamay ni Wang Lin, at unti-unting lumitaw ang itsura ni Liu Mei. Ngunit, hindi ito ang kasalukuyang Liu Mei na may puting buhok, kundi si Liu Mei noong araw ng kanilang kasal. Napakaganda. Alam ko na, kahit hindi ka nagsalita sa akin buong buhay mo, hindi ka pipi. Tiningnan ni Liu Mei si Wang Lin habang dahan-dahan niyang ginagawa ang ukit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Tiningnan ni Wang Lin si Liu Mei at ngumiti. Ipinagpag ang kanyang ulo at hindi pa rin nagsalita. Sa ikatlong araw pagkatapos ng pagtatapos ng ukit, si Liu Mei ay nagkasakit. Nasa kama siya at ang kanyang matandang mukha ay naglalaman pa rin ng kagandahan ng kanyang kabataan. Hawak niya ang kamay ni Wang Lin at hindi ito binitiwan. Alam ko hindi ka pipi. Naalala ko pa noong tayo ay bata pa, tinitingnan mo ang kalangitan. Nais ko malaman kung bakit ka nakatingin sa langit kaya't lumapit ako upang tignan din ito. Ngunit wala akong nakita. Nang umalis ako, bigla kang nagsalita. Ang unang sinabi mo sa akin ay, naaalala ko din, tumingin si Liu Mei kay Wang Lin at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Sinabi mo sa akin na ako ang iyong asawa, ikaw ang aking asawa, ito ang ating tadhana, bulong ni Liu Mei, at ang kanyang ngiti ay lalong naging banayad. Tinitingnan niya si Wang Lin parang siya'y nalunod sa kanyang mga alaala. Ngumiti rin si Wang Lin, hinawakan ang kamay ni Liu Mei at hindi ito binitiwan. Nagtitigan ng dalawa ng ganito. Patuloy na nagsalita si Liu Mei. Pinag-usapan ng isang buong buhay, pinag-usapan ang kabataan niya, pinag-usapan ang sarili pagkatapos ng kanilang kasal, pinag-usapan ang pagkakaroon nila ng anak na si Wang Ping. Si Ping ay isang mabuting bata, ngunit siya ay lumaki na at may sarili ng landas, hindi natin siya maaaring hayaan dito habang buhay, kapag ako ay umalis, mag-isa ka na, kaya kailangan mong alagaan siya, bulong ni Liu Mei. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang ulo. Tinitingnan siya ng may malasakit. Patuloy si Liu Mei na nagsasalita habang ang gabi ay lumipas at sumak ang araw. Ang hangin ng taglagas ay humaplos at ang mga dilaw na dahon ay nagsayaw sa kalangitan. Biglang ang mga mata ni Liu Mei ay napuno ng kalituhan at ang pagkakahawak niya sa kamay ni Wang Lin ay naging mas mahigpit. Ang kanyang mukha na puno ng mga kulubot ay naging pula at parang bumalik ang oras. Ang kanyang mahina katawan ay nabigyan ng buhay. Nakita ko. Wang Lin, nakita ko. Nahihirapan siyang tumayo at ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Itinuro niya ang bintana at mabilis na nagsalita kay Wang Lin. Nakita ko kung ano ang nandoon sa langit noong tayo'y mga bata pa, nakita ko talaga.
Sa langit, andoon ikaw at ako. Nakita ko, tayo ay mga nagmamagaling. Ako. Tumigil bigla si Liu Mei at ang mga luha ay tumulo mula sa kanyang mga mata. Nakita niya ang isang tanawin na nagpaluha sa kanyang puso. Paano ito nangyari? Mas marami pang mga luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Hinayla siya ni Wang Lin at sinabi ang unang salita mula noong sila ay ikasal. Lahat ng iyon ay nasa nakaraan na, ang kanyang tinig ay malungkot ngunit banayad. Gabing iyon, bumalik si Wang Ping kasama ang kanyang asawa matapos magbitiw sa kanyang opisyal na posisyon upang umuwi at makasama ang kanyang mga magulang. Sa kwarto, nakita niyang ang kanyang mga magulang ay nakahiga na parang natutulog na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Pumanaw na sila. Tumayo siya sa harap ng kanyang mga magulang ng matagal, bago tuluyang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mata, ang mga mukha ng kanyang mga magulang at mga alaala ng kanyang kabataan ay sumak sa kanyang isipan. Inilibing ni Wang Ping ang kanyang mga magulang. Si Wang Ping at si Qing Yi ay nanirahan sa lumang bahay hanggang dumaan ang mga taon, hanggang sa sila'y tumanda, hanggang sa magsara ang kanilang mga mata. Sa loob ng kuweba, si 13 ay nagbabantay kay Wang Lin at Liu Mei, na nakaupo roon na may mga mata na nakapikit. Isang perlas ang umiikot sa pagitan nila. Ang perlas ay nagbibigay ng liwanag na tila konektado sa dalawa. Sa araw na iyon, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tinitingnan ng babae sa kanyang tabi ng matagal. Ang mga mata ng babae ay kumislot at luha ang tumulo. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tinitingnan si Wang Lin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo tulad ng salandas ng mga panaginip, at parang tumagal ito ng isang walang hanggan. Tapos na, bulong ni Mu Bingmei. Tapos na. Pumikit ka. Kapag binuksan mo ang iyong mga mata, magsisimula ulit ang lahat, bulong ni Wang Lin. Alam niyang ang babae sa harap niya ay may napakakomplikadong nararamdaman sa kanya. Ngunit, gaano man kasalimuot ang nararamdamang iyon, hindi niya ito maaaring bitawan. Tinitigan ni Mu Bingmei si Wang Lin. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Wang Lin, ngunit sumunod siya at pumikit. Tumigil ito sa kanyang mga luha. Buksan mo ang iyong mga mata. Isang pamilyar na tinig ang dumaan sa kanyang harapan. Nang binuksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya iyon. Kabanata 2080. Ano ang katotohanan? Umalis si Mu Bingmei. Iniwan niya ang kuweba at ang planeta Susako, ngunit hindi siya nag-isa. Kasama niya ang isang lalaking nakasuot ng puting damit at may puting buhok, ngunit may karaniwang itsura. Ngunit naglalabas siya ng isang hindi maipaliwanag na ugali na nagpaparamdam sa lahat na komportable. Hinawakan niya ang kamay ni Mu Bingmei, tulad ng sa panaginip, at hindi ito binitiwan. Bahagya niyang narinig ang mga salita ni Mu Bingmei mula sa langit. Ikaw ba, ay avatar o ang iyong tunay na katawan? Tumingin si Wang Lin kay Mu Bingmei at mahinang nagsabi, ako si Wang Lin at narito ako sa iyong tabi. Tumingin si Mu Bingmei kay Wang Lin at unti-unting nagbigay ng ngiti. Ang ngiting iyon ay napakaganda at puno ng kaligayahan. Iniwan nila ang planeta Susako, at hindi alam kung saan sila pumunta. Matapos silang maging isang sinag ng liwanag, naglaho sila sa kalayuan. Sa isang lugar na malayo, hindi nakita si Wang Lin na nakatingin sa kanila na mingiti sa labi. Avatar o tunay na katawan. Tanging si Wang Lin lamang ang nakakaalam ng sagot na ito. Marahil ang umalis ay ang avatar ni Wang Lin at ang nagmamasid sa kanilang paglisan ay ang kanyang tunay na katawan. O marahil, kabaligtaran ito. Walang sagot. Umalis din si 13. Ipinasa niya ang kanyang buhay sa pagsunod sa mga yapak ni Wang Lin. Ngayon, pinabayaan siya ni Wang Lin na maglakbay mag-isa. Kapag lumalaki ang isang ibon, kailangan niyang harapin ang hangin at ulan mag-isa. Tanging kapag nakikita niya ang bahaghari sa gitna ng hangin at ulan, makakamtan niya ang paglago upang maging isang tao na kayang suportahan ang mundo. Lahat sila ay umalis, tanging si Wang Lin ang nanatili sa planeta Susako. Bago siya pumasok sa panaginip kasama si Liu Mei, pinuntahan niya ang kanyang mga magulang, at ngayon ay bumalik siya upang bisitahin muli ang kanilang orihinal na tahanan na siya at si Limuan ang nagtatag. Ang lambak ay nalimutan na ng panahon, ngunit naibalik ito ni Wang Lin. Sa lambak, nanirahan si Wang Lin kasama si Limuan. Hawak niya si Limuan, at magkasama nilang binilang ang mga reincarnations. Parang ganito palagi, matagal na panahon. Sa kalungkutang ito, lubos siyang lumubog sa katahimikan at naranasan ang init ng buhay. Ang mga taon ay lumipas. Sa tagsibol, habang lahat ay bumangon, nagtanim si Wang Lin ng maraming bulaklak. Pinanood niya ang mga bulaklak na namulaklak, ang ulan ng tag-init, ang hangin ng taglagas na nagdadala ng mga awit ng panahon, at ang nyebe na dumaan sa taglamig. Patuloy na kasama ni Wang Lin si Limuan, at may tunog ng zither sa kanyang mga tainga na parang bumalik siya ng libu-libong taon sa nakaraan. 10 taon, 10 taon, 10 taon. Nanirahan si Wang Lin sa tahimik na lambak na ito ng 70 taon. Kasama niya si Limuan. Dito, nakalimutan niya ang lahat. Hindi niya iniisip ang kanyang sariling level ng pagsasanay, hindi niya inisip ang pag-unawa sa mga asensya,
at hindi niya iniisip ang mga lihim at kasinungalingan. Sa kanyang mga mata, silimuan lamang ang naroroon. Sa kanyang isipan, tanging ang kanyang itsura ang naroroon. At sa kanyang mga tainga, tanging ang tunog ng zither mula noon ang natira. Sa ika-200 taon matapos bumalik si Wang Lin sa mundo ng kuweba, dumating ang isang bisita sa lambak ni Wang Lin. Ang bisitang ito ay isang lalaking baldado. Eksaktong pareho ang itsura niya sa dati at walang pagbabago. Lumabas siya mula sa mundo at tumayo sa labas ng lambak ng matagal. Pinanood niya ang dagat ng mga bulaklak sa lambak, tinitigan ang kubo sa loob ng dagat ng mga bulaklak, at tinitigan ng nag-iisang tao na nakaupo sa harap ng kubo. Nagbuga ng hininga ang lalaki at ipinakita ang isang melankolikong ekspresyon. Hawak niya ang isang tapayan ng alak sa kamay. Isang hininga ang ibinuga at dumaan siya sa lambak, sa dagat ng mga bulaklak, at umabot sa tabi ni Wang Lin. Tinitigan siya ni Wang Lin ng matagal bago siya umupo sa tapat niya. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tinitigan ang baldadong lalaki sa harap niya. Unti-unti siyang ngumiti. Dumating ka. Tahimik na tumanggo ang baldadong lalaki. Hindi ko makalimutan, isang sandali pa, iniabot ng baldadong lalaki ang tapayan ng alak kay Wang Lin at kumuha ng isa pang tapayan. Inubos niya ito at ang alak ay tumulo mula sa kanyang bibig at damaloy sa kanyang damit. Hindi ko kailanman nais na makalimutan, kaya't walang hindi ko makalimutan. Kinuha ni Wang Lin ang tapayan at nilasahan ito. Pinipighati mo ang iyong sarili. Tinitigan ng baldadong lalaki si Wang Lin ng may komplikadong tingin. Pinipighati. Bulong ni Wang Lin. Uminom siya ng alak at hindi na nagsalita pa. Nagwagayway ang baldadong lalaki ng ulo at mahina siyang nagsabi, kalimutan mo na, hindi ka magtatagumpay. Kung magpapatuloy ito, mapapagod ka at mapapagod si Wan Er. Tumingin si Wang Lin sa langit. Matapos mag-isip sandali, unti-unti siyang nagsalita, dapat ko bang tawagin ka na Moji, o may ibang pangalan? Ang baldadong lalaki ay ang tao na nagsabi kay Wang Lin ng puso'y patay, nakalimutan na noong panahon sa templo ng ulan. Muji. Ito ang aking pangalan. Nagbuga ng hininga ang baldadong lalaki. Wang Lin, dapat ay nahulaan mo na ang lahat ng mga sagot. Maari kong sabihin sa iyo. Ikaw. Nais magsalita ni Muji. Huwag mong sabihin, hayaan mo akong mag-isip ng ilang bagay. Hinawakan ni Wang Lin ang tapayan at uminom ng isang malaking lagok. Uminom ka ng alak kasama ko. Matagal na tayong hindi nagkita. Ngumiti si Wang Lin at tinitigan si Muji. Tahimik na nagmuni-muni ang baldadong lalaki at uminom ng alak kasama ni Wang Lin hanggang dumating ang gabi, at dumaan ang bukang liwayway, ngunit hindi sila nagsalita. Nang muling sumikat ang araw sa gilid ng langit, tumayo si Muji. Tinitigan niya si Wang Lin at nagbuga ng isang hininga. Aalis na ako. Sana magtagumpay ka. Hindi na siya nagbigay ng payo kay Wang Lin at humarap upang umalis. Nang malapit na siyang lumabas ng lambak, huminto siya ngunit hindi lumingon. Nakatalikod siya kay Wang Lin. Sinabi ng guro ko na tanungin ka kung kailan mo ibabalik ang compass ng hangganan ng Defying Earth Realm. Ang boses ni Muji ay umeko sa lambak. Pagkatapos niyang magsalita, lumakad siya palabas ng lambak at naglaho. Naupo pa rin si Wang Lin doon at uminom ng alak. Hindi siya nagsalita tungkol sa mga sinabi ni Muji o sa pag-alis nito. Matagal na niyang naintindihan ng ilang bagay, ngunit alam niya na siya ay siya, at ang pangalan niya ay Wang Lin. Ipinanganak siya sa planeta Suzaku at anak ng isang karpintero. Lumaki siya sa isang maliit na nayon sa bundok. Hakbang-hakbang, tinahak niya ang landas ng pagsasanay at narating ang kanyang kasalukuyang estado. Ang pagbuhay kay Li Muan ay sarili niyang desisyon, ngunit hindi dulot ng impluensya o panghihimasok ng ibang reincarnation. Ito ay kanyang sariling pagpili. Ako ay ako, walang kalituhan sa mga mata ni Wang Lin, maliwanag at malinaw ang mga ito. Kung ito man si Muji o si Red Butterfly, pati na ang guro ni Muji at ang All-Seer, akala nila lahat ng ito ang mundong ito, ang Cave World. Ang Celestial Realm ay nabuo sa pamamagitan ng aking dream daw at hindi tunay, mamurming sinabi ni Wang Lin. Matagal na niyang naintindihan ang mga bagay na ito. Pero, totoo nga ba ito? Ngumiti si Wang Lin ng bahagya. Tumayo siya at tinitigan ng langit, at ang kanyang mga mata ay kumislap. Oh sir, akala mo ba na hindi ko alam ang iyong pinagmulan? Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at tinitigan ang langit. Parang kaya niyang makita ang kabila ng langit, ng Celestial Realm, nang walang katapusang dilim, at makakita ng isang anyo na may itim na damit, mahabang buhok, at isang aura ng pagpatay at pagwasak na papalapit mula sa malayo. Ang destinasyon ng anyo ay ang Immortal Astral Continent. All-Seer, ang sagot sa lahat ng bagay ay hindi ikaw na nagsasabi sa akin ng katotohanan sa Immemorial God Realm, kundi ako ang magsasabi sa iyo ng katotohanan. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na katotohanan. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang manggas at isang kalansay ang lumitaw. Ang kalansay ay kabilang sa Jikyong.
Nagliwanag ang kalansay at isang maliit na linya ng mga salita ang lumitaw dito, ngunit agad din itong naglaho. Mali kayong lahat, hinugot ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ngumiti habang bumalik siya sa kubo. Tinitigan niya si Li Muan na natutulog doon at umupo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay banayad habang tinitingnan niya siyang natutulog. Manjay, gising ka, dahil natagpuan ko na ang tunay na paraan, at sinimulan ko na ang paghahanda sa Ancient Shi Ancestral Temple. May bahid ng kabaliwan sa mga mata ni Wang Lin. Talagang ang napakabaliw ng paraan na ito. Ang panahon ay patuloy na lumipas at nagbago ang mga season. Nanatili si Wang Lin sa lambak, kasama si Li Muan sa lahat ng mga taon na ito. Ang ganitong tahimik na buhay ay isang bihirang karanasan kay Wang Lin, maliban na lang kung siya ay naging isang mortal o sa kanyang dream daw. Habang kasama si Li Muan, nagsalaysay siya tungkol sa kanyang mga alaala at lumubog sa kanyang sariling mundo. Sa paglipas ng mga taon, bumalik si 13 ng ilang beses. Bawat beses, tatagal siya ng ilang buwan kasama si Wang Lin bago siya umalis upang ipagpatuloy ang kanyang sariling buhay at pagsasanay. Ginamit ni Xu Liguo at Liu Jinbiao ang ilang hindi kilalang paraan upang matunten si Zombie Red. Tatlong nagtulungan sila, ginagawa ang nais nila sa Cave World, at labis na masaya. Muling reborn, ang kanilang mga katawan sa Immortal Astral Continent, kaya't makalilibot sila at makakabalik ng may tulong mula sa kapangyarihan ni Wang Lin. Sa kasalukuyang kalagayan ni Wang Lin, magagawa rin ni Zombie Red ito. Pagkatapos nilang linisin ang Cave World, silang tatlo, kasama ang Sea Dragon na nagustuhan ito, ay umalis patungo sa Immortal Astral Continent upang simulan ang kanilang sariling alamat. Subalit, bago sila umalis, dumaan ang tatlong magkaibigan kay Wang Lin upang maglingkod at magpasikat sa kanya. Sa wakas, ngumiti si Wang Lin. Iniwan niya ang kanyang aura at imprint sa kanila upang sila ay maging ligtas. Ang tatlo ay umalis na puno ng kasiyahan. Sa tulong ng tigre, Wang Lin, at sa lakas ng Sea Dragon, tiwala silang malilinlang nila ang sinuman sa Immortal Astral Continent. Sa ika-60 taon matapos umalis sina Xu Liguo at ang iba pa, dinala ni Wang Lin si Li Muan mula sa lambak at iniwan ang planeta Suzaku. Umalis sila mula sa Cave World at nagtungo patungo sa Immortal Astral Continent. Bago sila umalis, nakita ni Wang Lin ang Celestial Realm at nakita ang mga cultivators doon na nag-aaral ng Dao na iniwan niya. Nakita niya si 13 at marami pang mga matandang kaibigan. Bumalik siya sa kanyang divine sense at isang huling sulyap ang ibinigay sa Cave World. 3 buwan na lamang bago magbukas ang Immemorial God Realm. Ang lugar na iyon ay magiging huling laban ni Wang Lin. Kapag lumabas ako mula sa Immemorial God Realm, sasamahan mo ako, bumulong si Wang Lin habang tumatahak siya sa pintuan ng Cave World at naglaho.